Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2476. Kaagad, sa harap ng mga mata ng lahat, ilang pulang flame dragon na nakasuot ng Chimera armor ang bumangga sa daan-daang suntok na ibinato ni Hades. Boom! Biglang nahulog ang kawalan habang lumilipad ang mga spark. Isang nakakatakot na apoy ang pumuno sa kalangitan at sinira ang lahat sa loob ng radius na ilang daang metro. Napuno ng apoy ang buong kalangitan. Ang ilang apoy ay bumubuo ng mga ball ang apoy at sumasabog kung saan-saan. Ang nagresultang apoy ay nagpasabog ng malalalim na itim na hukay sa lupa na nakakagulat sa mata. Sa gitna ng nagngangalit na ball ang apoy, isang sunog na figure ang lumipad palabas. Boom! Ang matipunong figure ay pinalipad sa isang suntok at binaril na parang bulalakaw na daan-daang metro ang layo. Bumagsak siya sa ilang sirang pader bago siya bumagsak ng malakas sa lupa. Parang bola, tumalbog siya at gamulong 12-12 metro ang layo. Nag-iwan siya ng malalim na hukay na puno ng sunog na lupa sa lupa. Ito ay 100 metro ang haba. Hindi ka panipaniwala. Matapos tingnang mabuti, napagtanto ng karamihan na ang figure sa lupa ay talagang si Hades, ang hari ng underworld. Nawala siya sa isang paglipat mula kay Philip. Ito ay sadyang hindi naririnig. Si Hades ay isa sa mga veteranong Diyos ng 12 kanluraning Diyos, at ang kanyang lakas ay isa sa pinakamahusay. Gayunpaman, natalo siya ni Philip sa isang galaw. Ito ay simpleng kamangha-manghang. Nanginginig si Hades habang bumangon sa lupa. Habang bumangon, umuubo pa siya ng dugo. Kitang-kitang nasunog at namumula ang mga kamao ni Hades sa sandaling ito. Ang kanyang balat ay nasusunog na itim, habang ang kanyang mga ugat ay pula na may madilim na pulang kinang. Ito ang espesyal na pagbuo ng dugo ng isang Diyos. Kung hindi dahil sa self-protection function na nabuo ng kanyang dugo, naging abo na ang mga kamay ni Hades. Bumangon si Hades mula sa lupa at dahan-daang tumayo. Karamihan sa kanyang balat ay nasunog, at ang kanyang hitsura ay ganap na hindi katulad ng mataas at makapangyarihang Hades mula noon. Siya ang dakilang hari ng underworld, isa sa 12 western gods, at ang nangunguna sa ilang pag-iral. Gayunpaman, napunta siya sa ganoong estado. Kahanga-hanga. Nakakaloka. Si Philip ay isa pang bagong na-promote na Diyos. Kahit na pagsamahin niya ang 5 pinagmumula ng pagiging hari, imposibleng madagdagan ang kanyang lakas sa isang nakakatakot na antas sa napakaikling panahon, tama ba? Gayunpaman, natalo niya si Hades sa isang galaw lang. Ang mga kamay ni Hades ay kumikinang na may mahinang pulang ilaw dahil sa dugo ng mga Diyos, na automatikong makapagpapagaling ng mga pinsala. Ilang sandali pa ay bumalik na sa normal ang pisikal na kondisyon ni Hades. Umiling siya at ibinaba ang ulo na may kasamang evil green. Sa mabangis na hangarin sa pagpatay sa kanyang mga mata, sinabi niya, "Napakagaling. Napakalakas. Hindi mo ako binaygo. Nakuha mo ang karapatang lumaban sa iyo sa pinakamalakas kong estado." Boom! Biglaan. Tumaas ang isang kilay ni Hades, at naging kulay asul ang kanyang mga mata. Sa kanyang mukha at leeg, mabilis na lumitaw ang mga asul na linya tulad ng mga may sungay na ahas. Mukhang kakaiba at hindi malinaw na mga pattern ang mga ito. Ang mga asul na linyang ito ay pinahaba mula sa geometric na pattern ng isang globo sa gitna ng isang asul na tatsulok sa pagitan ng mga kilay ni Hades. Kasabay nito, isang nakakagulat na presyon ng enerhiya ang sumabog mula kay Hades. Kahit na ang isang normal na tao ay nakikita ang presyon ng enerhiya na ito. Parang isang bughaw na sinag ng liwanag na nahulog mula sa langit. Malaki ito at nakabalot kay Hades, na mukhang gusot na nagpapakita ng kanyang galit na estado. Kabanata 2477. Nang makita ang estado ni Hades sa sandaling ito, si Vatico at Andrew ay puno rin ng pagkabigla at pagtataka. Battle God Mode. Napilitan talaga si Hades na gamitin ang Battle God Mode. Hindi ka panipaniwala. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ang Battle God Mode ay ang pinakamalakas na estado ng pakikipaglaban ng mga Diyos. Sa ganitong estado, labanan lang ang nasa isip nila. Ang labanan ay matatapos lamang kapag ang isang partido ay namatay sa labanan. Sa mode na ito, susunugin ng mga Diyos ang kanilang habang buhay sa halaga ng pagharang sa enerhiya at material na mga tuntunin ng langit at lupa upang makamit ang pinakamalakas na estado. Ang cellular activity ng kanilang mga katawan ay nasa pinakamataas na pagganap, na nangangahulugang maaari silang mabilis na makabawi at muling makabuo. Sa pangkalahatan, ang isang tao sa estadong ito ay magiging isang walang sawang pagpatay na makina.
Gayon din, kapag ang mode na ito ay na-activate, kahit na ang labanan ay nanalo, ang pinsala sa mga Diyos ay magiging malaki. Maraming taon na ang nakalipas mula nang maganap ang gayong labanan. Ang gayong salungatan ay sapat na upang sirain ang kalahati ng kanlurang mundo. Bukod dito, minsang naglabas ng utos si Zeus na pagbawalan ang mga Diyos na pumasok sa Battle God mode. Iyon ay dahil ito ay isang hindi maibabalik na estado maliban kung may namatay sa labanan. Sa madaling salita, determinado si Hades na labanan si Philip hanggang sa wakas. Seryoso ang mga mata ni Philip. Masasabi niyang ang kalagayan ni Hades sa sandaling ito ay parang sikat ng araw sa tanghali, mainit, nakakabaliw, at hindi magagapi. Ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan ay parang walang katapusang malawak na karagatan. Ang nakakatakot, ngayon lang gumaling lahat ng sugat niya sa katawan na wala man lang bahid ng pagod. Nakakalito. Anong trick? Alam ni Philip na ngayon lang niya naunawaan ang kapangyarihan ng pinagmulan ng paghahari at ang kanyang kaharian ay hindi pa rin matatag. Ang pag-atake na iyon ay ngayon lamang ang kanyang pinakamalakas na suntok upang matapos ang mga bagay ng mabilis. Ngayong gustong lumaban ni Hades hanggang dulo, delikado na talaga ang sitwasyon para kay Philip. Si Fennel ay nahuli sa sandaling ito, sinusubukan na basahin lamang ang kanyang pisikal na kondisyon. Nang makitang pumasok si Hades sa Battle God mode, sumigaw siya, "Philip, mag-ingat. Battle God mode yan. Nasa peak fighting condition na siya ngayon. Sinusunog niya ang kanyang puwersa ng buhay, at matatapos lamang ang labanan kapag namatay ang isang partido sa labanan." Battle God mode. Kumunat ang noo ni Philip. Bagamat hindi niya ito lubos na nauunawaan, nakikita niyang kung magpapatuloy ito, mauuwi lamang ito sa isang nakamamatay na labanan. Boom! Biglang naapakan si Hades sa lupa at sumabog ng walang kapantay na lakas. Nabasag ang lupa, at nabuo ang dalawang malalim na hukay sa kinaroroonan ng kanyang mga paa. Ito ang explosive power ng Battle God mode. Bago pa malinaw na makita ni Philip, nabasag na sa kanyang harapan ang paputok na suntok ni Hades na naglalaman ng kapangyarihan ng asul na kidlat. Dumating ito sa isang iglap. Hindi maiiwasan. Ang bilis ay lumampas sa kanyang mga limitasyon. Ang lakas ng kidlat na nakapaloob sa kamaong iyon ay sapat na upang sirain ang lahat ng buhay na nilalang sa loob ng radius na daan-daang metro. Mabilis na itinaas ni Philip ang pulang dragon halberd sa kanyang kamay at inilagay ito sa harap ng kanyang katawan upang kontrahin ang suntok na ito ni Hades. Bang! Ang kamao ng kidlat ay bumangga sa pulang dragon halberd sa kamay ni Philip. Isang nakakasilaw na alon ng mga pagbabago sa enerhiya ang sumabog. Ang rumaragasang bagyo ng enerhiya na ito ay napakarahas na sapat na upang sirain ang isang bayan. Kaagad pagkatapos, ang suntok na ito ay nagpalipad kay Philip ng 12 metro ang layo mula sa Hades. Ibinagsak ni Philip ang pulang dragon halberd sa lupa at lumikha ng lomet na 12 metro ang haba. Kabanata 2478. Masyadong malakas. Ang Hades sa Battle God mode ay maihahambing sa pagkakaroon ng lakas ng kalahating hakbang na hari ng mga disipulo sa ika-6 na zona. Si Hades ay nakatayo sa gitna ng enerhiyang bagyo, ang kanyang katawan ay tuwid at marilag. Nagagalit siya sa mga pagbabago sa enerhiya tulad ng Super Saiyan. Sumasayaw ang makapal niyang buhok, at ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay nababalot ng nakasisilaw na asul na enerhiya. Ang nasabing energy spill ay bumuo ng isang layer ng defensive armor na halos hindi magagapi. Ang kanyang mga mata ay parang asul na kidlat, na tila nanggaling sa isang bangin. Ang iba naman ay natatakot na tumingin sa kanya sa mata. Napangisi si Hades habang nakatitig kay Philip ang asul niyang mga mata. Sabi niya, "Philip, papatayin kita, isang bagong promote na Diyos, para patunayan ang aking galing. Ito ay hahayaan akong lumayo ng isang hakbang at tumungo sa landas ng paghahari sa ika-6 na zona." Ang dagandong na ito, na sinasabayan ng kapangyarihan ng kidlat mula sa kanyang katawan, ay kasing lakas ng kampana at kasing lakas ng kidlat. Niyanig nito ang mundo. Kaagad pagkatapos, kumilos muli si Hades ng kasing bilis ng isang asul na kidlat. Ang kanyang bilis ay lumampas sa limitasyon ng ika-5 zone. Boom! Bang! Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding santukan sina Hades at Philip. Dalawang figure ng asul at pulang-pula ang makikitang marahas na nagsasagupaan, na nagdulot ng napakalaking enerhiyang bagyo. Naglaban sila mula sa lupa hanggang sa himpapawid, dahilan para gumuho ang kawalan ng laman sa kanilang paligid. Ang nakakatakot pa ay ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay puno na ngayon ng bangin, hukay, at tuyong lupa. Ito ang labanan sa pagitan ng mga Diyos, lalo na kapag ang isa sa kanila ay nasa Battle God mode. Si Hades ay nasa kanyang prime combat condition sa ngayon.
Ang bawat galaw niya ay pinilit ni Philip na gamitin ang lahat ng kanyang lakas para lumaban at dumpensa o umatake. Boom! Biglang. Sa kalangitan, ang asul na figurang iyon ay sumabog na may asul na puwersa ng kidlat na parang araw na natatakpan ng kidlat. Nagalit si Hades at tinadyakan si Philip. Ang stomp na ito ay sapat na upang sirain ang lahat. Boom! Itinaas ni Philip ang kanyang mga braso upang labanan ang sipa ni Hades mula sa itaas ng kanyang ulo. Boom! At biglang, ang Chimera armor na nabuo sa mga braso ni Philip ay mabilis na nabasag at nawasak sa ilalim ng stomp ni Hades. Pagkatapos, ang figure ni Philip ay bumaril sa lupa na parang missile. Boom! Malakas na bumagsak si Philip sa lupa. Isang malaking hukay na may radius na 100 metro ang nabuo. Sa himpapawid, si Hades ay naligo sa isang bughaw na enerhiyang bagyo. Kumikislap ang kanyang mga mata sa kawalang interes habang nakatitig sa malalim na hukay sa lupa. Medyo natigilan at nabigla rin sina Andrew at Votoko nang makita nila ang pag-ataking ito. Masyadong malakas. Nauna na sa kanila si Hades ng kalahating hakbang. Ang kanyang Battle God mode ay sapat na para patayin silang dalawa. Matigas si Fennel habang hila-hila ang pagod na katawan at biglang tumayo. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang pulang Dragon Halberd. Boom! Isa pang pulang enerhiyang haligi ng liwanag ang lumitaw. Isang nagngangalit na pulang haligi ng liwanag ang nagmula sa Fennel. Battle God mode. Pumapasok din si Sun God Apollo sa Battle God mode. Sa wakas ay napagtanto ni na Andrew at Votoko na ang sitwasyon ay wala sa kontrol. Dalawang Diyos ang pumasok sa Battle God mode. Isang malaking gulo ang magaganap. Hinawakan ni Fennel ang pulang Dragon Halberd sa kanyang kamay. Dahil sa Battle God mode, mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Gayunpaman, ito ang pinakamalakas na estado sa halaga ng pagsunog ng kanyang puwersa sa buhay. Hades, lumagpas ka na sa linya. Ngayon, papatayin kita. Ang Horus ay umuungal, at ang kanyang mga mata ay namumula. Bumangon siya sa hangin. Ang red energy storm na dumadaloy sa kanyang katawan ay hindi mas mahina kaysa sa energy storm sa Hades. Kabanata 2479. Maghanap ng mga kabanata. Ipinakita ni Fennel ang kanyang pinakamalakas na estado sa Battle God mode. Tumalon siya sa hangin, ang pulang dragon na halberd sa kanyang kamay ay naging pulang ginto habang nakikipaglaban siya kay Hades. Sa kalangitan, isang enerhiyang bagyo ng pula, ginto at asul ang nagngangalit. Ang mga ulap sa kalangitan ay napunit ng enerhiyang bagyo at nagkawat-akwatek. Ang makapal na madilim na ulap ay dahan-dahan ding nagtipon sa kalangitan sa itaas ng ulo ni Fennel at Hades. Nagdilim ang buong lugar na parang katapusan ng mundo. Sa kalangitan, hawak ni Fennel ang halberd. Ang kanyang mga mata ay umagos na may intensyong labanan habang siya ay nagsimula kay Hades na naliligo sa isang bagyo ng enerhiya ng kidlat. Puno ng masasamang panginginig ang mukha ni Hades. Ang mga asul na linya sa kanyang mukha na lubhang malademonyo ay nakakatusok sa mata. Malamig siyang umungol, Apollo, pipigilan mo ba ako sa pagpasok sa ika-6 na sona ng pagiging hari? Tumawa si Fennel. Ang pulang Dragon Halberd sa kanyang kamay ay ganap na naging kulay pula at ginto sa sandaling ito. Ang mga gintong dragon ay nakabalot sa katawan na tila sila ay buhay. Lalong-lalo na ang ulo ng halberd na parang dragon na umaatungal. Hades, hindi ganoon kadaling patayin ang aking kaibigan para mapatunayan ang iyong landas patungo sa ika-6 na sona ng pagiging hari. Malumanay na sabi ni Fennel, ngunit kitang-kita ang determinasyon sa kanyang mga salita. Umungol si Hades, isa ka rin sa 12 Western Gods. Bakit mo siya tinutulungan ng paulit-ulit? Huwag kalimutan ang panunumpa na ginawa mo sa Mount Olympus noon. Napangiti si Fennel at sinabing, Hades, natatakot ako na mali ang pagkakaintindi mo. Kahit na ako ay isang Diyos, hindi ko kailangang sundin ang mga patakaran ng iyong Western Underworld. Ito ang ipinangako sa akin ni Zeus. Natahimik si Hades. Ang kanyang mga kamao ay biglang kumuyam, at ang bughaw na kidlat na bagyo sa kanyang buong katawan ay nagngangalit ng husto. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at itinaas ang palad sa ere. Isang nakakasilaw na kidlat na bagyo ang bumungad sa kanyang palad. Kaagad pagkatapos, sa tingin ng lahat, isang Bident ang dahan-daang lumitaw mula sa bagyo sa kanyang palad. Ang katawan ng Bident na ito ay natatakpan ng mga asul na simbolo at pattern. Unti-unting dumaloy dito ang kapangyarihan ng kidlat. Ang ulo ng Bident ay nasa hugis ng isang thunderbolt. Nasilaw ito sa nagngangalit na presyo ng enerhiya, na nagpapatakot sa mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Iyon ay armas ni Hades, ang Bident. Sa sandaling lumitaw ang Bident na ito, ang bagyo ng enerhiya na may katangian ng kidlat ay lumundag patungo sa Bident sa kamay ni Hades.
Kasabay nito, ang enerhiya mula sa scattered lightning attribute ay nagpapalusog din sa katawan ni Hades. Clang! Ang Bident sa kamay ni Hades ay nahulog ng husto at nag-trigger ng ilang thunderbolts na tumama sa lupa. Lubusan nilang tinabyunan ang lupain ng mga kidlat. Matapos tumigil ang bagyong kidlat, ang lupa ay nabasag ng hindi na makilala at ganap na naging mga guho. Wala nang matagpuan si Philip sa malaking hukay na iyon. Lumipad sa himpapawid si Hades at iniikot ang kanyang Bident na naging sanhi ng pagkaluskos nito. Siya ay umungal, Apollo, dahil matyaga ka, papatayin muna kita at kukunin ang iyong pinagmumula ng pagkahari. Papatayin ko ang batang iyon para kunin ang kanyang pinagmula ng pagkahari. Speaking of this, hindi na itago ni Hades ang pangungutya. Kung magtagumpay siya, magkakaroon siya ng 6 na resulta ng paghahari. Bilang karagdagan sa kanyang sarili, sapat na para sa kanya na dominahin ang buong Western Underworld at maging ang pinakamakapangyarihang punong Diyos sa kasaysayan ng 12 kanluraning Diyos. Kabanata 2481. Ang pinuno ng Spear Bureau, si Gustav, ay isang tunay na Archmage. Nag-aral siya sa ilalim ng Ancient One Supreme Mage at isa sa mga paboritong disipulo ng Ancient One. Ngayon, siya ang pinuno ng Spear Bureau na may lakas na hindi maaaring maliitin. Sa sandaling ito, malamig ang mga mata ni Gustav na may bakas ng layuning pumatay. Napatitig siya sa matipuno at walang pakialam na si Faltenhash sa kanyang tapat. Malamig niyang sinabi, Eastern Battle God Faltenhash, bakit humahadlang ka sa akin? Habang nagsasalita si Gustav, pinakawalan ang malupit na aura sa kanyang katawan. Unti-unti ring nag-iipon ang enerhiya sa kanyang katawan habang naghahanda siyang hampasin anumang oras. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gustav ay nakarinig ng sinabi ni Faltenhash. Sa pamagat na Diyos ng labanan, minsan niyang nilabanan ang ilang mga hari ng mga alagad ng kanluran at sumikat sa labanang iyon. Kumalat ang balita sa mundo ng mga alagad ng kanluran at hamarang sa mga pangarap ng ilang tao sa kanluran na makiisa sa silangan. Bukod dito, si Falten ay isa rin sa ilang araw ng mga disipulo na nakarating sa ikakapitong sona sa likod ng pinto. Ang 2 puntong ito ay sapat na upang matiyak ang pag-iingat ni Gustav. Ang hari ng mga disipulo ng ikapitong sona ay karapat-dapat na maging kanyang kalaban. Walang pakialam si Falten nang sumulyap siya kay Gustav at mahinang nagsabi, Archmage Gustav, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako humahadlang sa daan mo, pero ikaw ang humahadlang sa daan ko. Kumunat ang noo ni Gustav sa mga salitang ito, at dumilim ang kanyang mukha. Eastern Battle God, hinihikayat kita ngayon na umalis kaagad at huwag hamarang sa aking daraanan. Kung hindi, ipapaunawa ko sa iyo na ito ang kanluran, hindi ang iyong silangan. Ang lugar na ito ay nasa ilalim ng jurisdiction ng aking Spear Bureau. Walang mga tao o organisasyong may masasamang puwersa at pinapayagang umiral. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Gustav sa pakikipag-usap kay Falten dahil alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin ng isang Diyos ng labanan mula sa ikapitong sona ng silangan na lumitaw sa lugar na ito. Nangangahulugan ito na mayroong isang Diyos sa silangan sa labanan ng mga Diyos sa Clink Manor. Siya ay malamang na may malapit na kaugnayan sa Eastern Battle God na ito. Kung hindi, hindi lilito dito ang isang nangungunang powerhouse sa mundo na tulad. Nagkibit-balikat si Falten at sinabing may mahinang ngiti sa kanyang mga mata, Gust, narinig ko na ikaw ang pinakanamumukod tanging disipulo ng sinaunang isa. Gusto ko talagang makita kung gaano ka ka-outstanding. Mayabang. Sigaw ni Gustav at itinaas ang kaliwang kamay. Biglang may lumitaw na black magic circle sa hangin. Ang black magic circle na ito ay inukita ng iba pang komplikado at malalim na ron. Pagkatapos, itinaas ni Gustav ang kanyang kamay patungo sa kawalan at gumawa ng isang grabong motion. Tulad ng isang magic weapon sa kanyang kamay, ang black magic circle ay biglang nakasilaw sa itim na sinag ng liwanag. Naglunsad siya ng ilang fireball sa Falten. Nanlamig ang sulok ng mga mata ni Falten. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, ang mga itim na ball ang apoy ay nabasag ng 1 metro sa harap ni Falten at nagkalat sa ere. Gustav, kung iyon lang ang lakas na mayroon ka, dapat kong ipaalam sa iyo na ang landas sa harap ay hindi isang kaharian na maaari mong puntahan. Binago ni Falten ang kanyang dating walang malasakit na estado at naging seryoso. Baka sa kanyang mga mata ang kapaligiran lamig. Ngumisi si Gustav habang sinusulyapan niya ang mga ulap sa kalangitan na daan-daang milya sa likuran ni Falten. Sa kanyang paningin, ang ilang mga espada ng pagiging hari ay tila maliliit na karayom, ngunit ramdam niya ang presyo ng enerhiya na dumaloy sa hangin. Ngumisi siya at sinabing, kaya, naparito ka para sa bagong promote na Diyos na iyon. Ang 5 pinagmumula ng paghahari ay napakabihirang, talaga.
Napakaganda kung ang gayong henyo ay kabilang sa ating kanluran, ngunit sa kasamaang palad, siya ay kabilang sa iyong silangan. Kaya naman, kamatayan ang tanging paraan para makaalis siya. Hindi inilihim ni Gustav ang kanyang mga iniisip. Kabanata 2482. Iyon ay isang bagong promote na Diyos, at isa na may 5 pinagmumula ng pagkahari noon. Iyon ay isa pang pinagmumula ng paghahari kaysa kay Zeus, ang punong Diyos ng 12 kanluraning Diyos. Kung ang na iyon ay pinahintulutan na umunlad, ang Diyos na epekto sa Western Underworld ay hindi masusukat. Bago iyon, anuman ang nangyari, dapat siyang patayin ni Gustav upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Gayunpaman, ang battle god na ito mula sa silangan ay malinaw na hindi hahayaang makawala dito. Malamig na tiningnan ni Fulton si Gustav at sinabing, minsan narinig ko si Benny Larsen, ang master ng Gentleman Court, na nagsabi na nakipag-away siya sa iyo noon. Siya ay nasa parehong antas ng salamangkero tulad mo noon, at ikaw ay mas malakas kaysa sa kanya. Benny Larsen. Isang bakas ng lamig ang sumilay sa mga mata ni Gustav bago siya tumawa ng sinabi, so, kilala mo ang lalaking iyon. Hindi karapat-dapat na tawaging salamangkero ang isang hamak na defector. Isa siyang kahihiyan sa ating mage community. Siya ang pinakawalang kwentang disipulo sa utos ng master. Pagkatapos sabihin iyon, nawala si Gustav sa manipis na hangin bago muling nagpakita sa harap ni Fulton. Gamit ang isang black magic circle sa isang kamay, 3 energy substance na mukhang itim na chain ang bumulwak mula sa magic circle at tumungo sa leeg at paa ni Fulton. Ang kapangyarihan ng mga spatial na pagsusuri. Ito ang pinakapangunahing kakayahan ng isang salamangkero na kontrolin ang espasyo. Nanlamig ang sulok ng mga mata ni Fulton. Tumalikod siya at mabilis na umatras ng ilang metro mula sa kinatatayuan niya na parang kidlat. Ang 3 kadena na nabuo ng mga sangkap ng enerhiya ay hindi nakuha ang marka at bumulusok sa lupa, na binaligtad ang isang layer ng lupa. Pagkatapos, isang nakakatakot na presyo ng enerhiya ang sumabog bago sila muling sumugod kay Fulton. Namilog ang sulok ng mga mata ni Fulton habang pinapadyak niya ang kanyang mga paa sa lupa. Sa isang paputok na epekto, hindi siya umatras bagkus ay sumulong siya. Direkta niyang hinarap ang pag-atake mula sa 3 kadena. Clatter! Sa isang malakas na kalabog, biglang kumalat ang mga kadena sa paligid ni Fulton sa layong 1 metro ang layo mula sa kanya. Mabilis silang bumuo ng isang pabilog na R sinusubukang i-chain si Fulton. Nang may pagkibot sa kanyang mata, hinaila ni Gustav ang kanyang kaliwang kamay at ang 3 kadena ay humigpit. Mabilis silang lumiit. Isang walang ingat na galaw at si Fulton ay magagapos ng 3 kadena na ito. Sa sandaling nakulong, walang pagtakas. Iyon ay dahil ang mga kadena na ito ay nilagyan ng mga rune ng isang salamangkero at maaaring patuloy na lalamunan ang enerhiya ng taong nakadina habang pinipigilan ang kontrol ng mga patakaran. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, si Fulton, na napapalibutan ng ilang mga kadena, ay biglang naging after-image. Sa sandaling lumiit ang mga kadena, tumalon si Fulton mula sa pagkakakulong ng mga kadena at nagpakita ng kalahating metro sa harap ni Gustav. Napuno ng takot ang mga mata ni Gustav. Pinagmasdan niya ang pagkayam ni Fulton ng kanyang mga kamao na naglalaman ng nagngangalit na energy pressure at ibinato ang isang suntok sa kanyang mukha. Ito ay imposible. Talagang naiintindihan din niya ang mga patakaran ng espasyo. Nakaharap na si Fulton sa harap ni Gustav sa sandaling ito at binato ng suntok ang mukha ng kalaban. Sabay tawa niya at sinabing, hindi lang ikaw ang nakakaintindi sa spatial rules. Ito ay hindi exclusive sa inyong mga mages. Bang! Tamang-tama ang suntok na ito kay Gustav. Gayunpaman, sa huling sandali, ibinaling ni Gustav ang kanyang kanang kamay. Isang golden magic circle ang lumitaw at hinarang ang tama sa harap niya. Kabanata 2483. Klang! Nabasag ng suntok ni Fulton ang gintong magic circle sa kanang kamay ni Gustav ng napakalakas kaya pumutok ang mga spark. Nasabog din si Gustav 12 metro ang layo sa lakas ng suntok na ito. Ang kanyang mga paa ay nag-iwan ng malalalim na butas sa lupa. Pagkatapos niyang pakalmayan ang sarili, kumislap ang mga mata ni Gustav na may matinding lamig at nakamamatay na layunin. Sana ito, mukhang walang pakialam pa rin sa gilid si Fulton. Pinagpag niya ang kanyang kamao at sinabing, mayroon kang kaunting lakas. Akala ko maaalagaan kita sa isang galaw lang, pero ngayon parang kailangan ko pang magtagal. Nang marinig ito, nagalit si Gustav. Siya ang pinakakagalang-galang na salamangkero. Siya ang paboritong disipulo ng Ancient One Supreme Mage. Siya ang pinuno ng Spear Bureau. Ngayon, si Gustav ay minamaliit ng Eastern Battle God. Kasuklam-suklam. Ang kabilang partido ay walang ideya kung ano ang kahihinatnan ng pagkagalit ng isang salamangkero.
Tanga! Ikaw nakasumpa-sumpa at hamak na Eastern Battle God. Wala kang ideya kung anong kakilakilabot na pag-iral ang iyong kinakaharap. How dare you provoke a Archmage? Kamatayan lang ang hinahanap mo. Galit na galit si Gustav. Ang itim na salamangkero na balabal sa likod niya ay may tatak ng isang espesyal na red gold rune. Iyon ang simbolo ng sinaunang isa. Ito ay isang simbolo ng isang malaking ginintoang cogwheel, habang ang mga ngipin ay binubuo ng mga espada ng mga kabalyero. Sa gitna ng cogwheel, may gintong globo na sumimbolo sa araw. Levitation Cloak. Isang Archmage lamang ang maaaring magkaroon ng Levitation Cloak. Ang Levitation Cloak ay walang self-awareness at magtatatag ng telepathy sa may-ari nito. Maaari itong gumalaw sa isang pag-iisip lamang. Sa sandaling ito, ang Levitation Cloak ay naalis ng masiglang enerhiya mula sa katawan ni Gustav. Biglang may lumitaw na black magic circle sa ilalim ng paa ni Gustav. Pagkatapos, dahan-daang umangat sa hangin si Gustav. Malamig niyang tinitigan si Fulton sa ibaba habang dahan-daang lumabas ang isang itim na cogwheel mark sa gitna ng kanyang mga kilay. Ito ay isang espesyal na marka na magkakaroon lamang ng isang Archmage. Kapag lumitaw ang markang ito, gumana ito na ang Archmage ay handa ng lumaban ng buong lakas. Sa mukha na puno ng kawalang interes, tinitigan ni Gustav si Fulton ng masama at malamig na sinabi, "Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang pagmamalaki ng isang salamangkero. Arrogant Eastern Battle God, babayaran mo ang iyong mga salita at kilo ngayon lang." Pagkatapos sabihin iyon, ang Black Magic Circle sa kaliwang kamay ni Gustav ay kumikinang na may Dark Luster habang ang Golden Magic Circle sa kanyang kanang kamay ay kumikinang ng Golden Luster. Kabanata 2484. Tanggapin ang parusa mula sa Diyos, ikaw na kaawa-awang Eastern Battle God. Galit na sigaw ni Gustav, at isang nakasisilaw na enerhiyang kumikinang ang bumungad sa kanyang buong katawan. Para siyang Diyos na bumaba sa lupa at minamaliit ang lahat. Boom! Biglaan. Ang dalawang magic circle sa kanyang mga kamay ay kumikinang ng maliwanag at sumabog ng mga itim at gintong energy beam. Tulad ng isang kanyan, sila ay sumabog sa lupa kung saan nakatayo si Fulton at walang habas na nagpaputok. Ang gayong pag-atake ay hindi pa naririnig. Pinapalakas niya ang enerhiya sa pamamagitan ng mga magic circle na bumuo ng mabilis na firepower. Sa ilalim ng gayong pag-atake, maging ang isang nakukutaang lungsod ay sasabog sa mga guho. Iyon ay dahil ang lakas ng pag-atake ay nalampasan na ang hari ng mga disipulo sa ika-5 at ika-6 na zone. Tumangala si Fulton sa hangin. Nakatalikod si Gustav sa araw, kaya puro itim ang kanyang anyo sa sandaling ito. Ang mga itim at gintong magic circle sa kanyang mga kamay ay nakasilaw ng maliwanag at nagsagawa ng mga pag-atake na parang parusa ng Diyos. Ang eksenang ito ay parang doomsday. Mas makapangyarihan pa ito kaysa sa sariling kaparusahan ng Diyos. Biglang naging seryoso si Fulton. Itinaas niya ang kanang braso pahiga sa harapan niya. Isang nakasisilaw na itim na rune ang lumitaw sa kanyang kanang braso, at isang itim na kalasag ng enerhiya ang nabuo. Boom! Biglang, napuno ang kalangitan ng mabilis na enerhiyang firepower na binomba ang itim na kalasag ng enerhiya sa kanang ni Fulton. Sa ilang, tumama ang lahat ng presyo ng enerhiya sa itim na kalasag ng enerhiya at parang guguho na ang langit. Dahil sa nagngangalit na presyo ng enerhiya, ang mga paa ni Fulton ay bumabalik sa ilang metro. Mula sa malayo, si Gustav ay parang Diyos sa langit. Hawak niya ang isang itim at gintong magic circle sa kanyang mga kamay at nagpaputok ng mabilis na energy beam kay Fulton sa lupa. Ginamit ni Fulton ang kalasag sa kanyang kanang braso upang labanan ang nakakatakot na pressure na ito. Ang itim at gininto ang mga sinag ng enerhiya ay nakikipagtulungan sa itim na kalasag. Para silang naglalagablab na bola ng kanya na patuloy na umuusbong. Napilitan si Fulton na mag-slide pabalik ng ilang metro at nag-iwan ng malalalim na kanal sa lupa. Nilabanan niya ang mga atake ng kanyang kalaban sa loob ng kalahating minuto. Sa himpapawid, ibinaling ni Gustav ang kanyang mga kamay at tumigil sa pag-atake. Lalong lumiwanag ang marka ng Archmage sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bumaba ang tingin niya kay Fulton na medyo magulo at nakangising sinabi, "Lowly Eastern Battle God, alam mo ba ang pagitan natin ngayon? Kung ayaw mong mamatay, maaari mong piliin na lumuhad at magpasakop sa akin. Pumirma ng life and death contract sa akin at hahayaan kitang mabuhay. Ano sa tingin mo? Ito ang awa ng Diyos sa iyo, kaya dapat mong pag-isipan itong mabuti." Tumayo ng tuwid si Fulton sa mga sandaling ito, ang kanyang katawan ay parang pine tree habang siya ay nakatayong tuwid sa kinatatayuan. Marahan niyang iwinagayway ang nag-aapoy na kanang braso na pinaso ng mga sinag ng enerhiya at natatawang sinabing, "Paumanhin, ngunit hindi kailanman naniwala ang silangan sa Diyos na iyong binanggit.
Hindi ko talaga kailangan ng awa mo. Ang yabang. Dahil persegido ka, dito lang kita mapapatay. Ang Eastern Battle God ay talagang karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Nanlamig ang mga mata ni Gustav habang nakatitig kay Fulton, na nasa lupa. Mabilis na bumalot ang napakalakas na presyo sa katawan ni Gustav. Sa lupa, itinaas ni Fulton ang kanyang mga kilay at tinitigan si Gustav sa himpapawid na may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Karaniwang lumalaban ang isang salamangkero mula sa malayo. Kaya, dapat paliitin ni Fulton ang agwat hanggang sa siya ay nasa harap mismo ni Gustav. Hindi siya matatalo noon. Siyempre, hindi iyon madali. Kung tutuusin, nakaharap siya sa isang archmage na may lakas na katulad niya. Nagsimulang maging kakaiba ang kapaligiran. Boom! Biglang kumilos ang dalawa at sumabog sa sobrang lakas. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure na natatakpan ng gininto ang kidlat ay biglang lumitaw sa malalim na kagubatan sa hindi kalayuan. Ang presyo ng enerhiya sa taong ito ay hindi mas mababa kaysa kay Fulton, kahit na higit pa sa kanya. Biglang binaliktad ng itsura niya ang sitwasyon. Isang boses na parang nagmula sa langit ang narinig mula sa tao. Eastern Battle God, hindi ba dapat babatiin mo ang iyong mga pakiramdam pagdating mo sa aking kanlurang mundo? Kumunat ang noo ni Fulton at kitang-kita niya ang figure. Siya ay isang matandang lalaki na may gintong korona at kulay abo na buhok. Nakasuot siya ng ginintoang at puting maharlikang damit. Hawak niya ang isang Golden Thunderbolt Spear na may nakaukit na mga ron. Ang punong Diyos na si Zeus ay nagpakita ng personal. Kabanata 2485. Ang punong Diyos ng 12 Diyos ng kanluran, si Zeus. Siya ay isang misteryosong matandang lalaki na may nakakatakot na lakas. Sa mundong ito, kakaunti ang maaaring lumaban sa kanya, at ang mga maaaring maging pinakamalakas sa mundong ito. Sa sandaling ito, ang pagdating ng punong Diyos na si Zeus ay naging lubhang malungkot at tensyonado ang kapaligiran. Ang maringgil na gininto ang kidlat na presyo mula sa kanya ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kaba sa Fulton. Hindi niya inaasahan na lalabas si Zeus. Ang matandang ito ay nakarating sa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang 20 taon na ang nakararaan. Ngayon, sa paghusga mula sa kanyang natutulog na aura, malamang na nakapasok siya sa kaharian ng kabilang baybayin. Siya ang pinakamalakas na tao sa kanluran at ang araw na namamahala sa Western Underworld. Siya ang pinuno ng 12 Diyos. Siya ang taong may kontrol sa sagradong lungsod ng Mount Olympus. Si Gustav, na nakahover sa himpapawid, ay sumimangot nang makita ang pagdating ni Zeus sa sandaling ito. Dahan-dahan niyang binawi ang pressure at energy sa kanyang katawan bago bumagsak sa lupa. Bahagya siyang yumuko kay Zeus at sinabing, punong Diyos. Napatingin si Zeus kay Gustav at nakangiting sinabi, Archmage Gustav, matagal na. Nag-improve na naman ang lakas mo. Ngumiti si Gustav at sinabing, salamat sa iyong mga turo. Bibisita lang ako sa sagradong lungsod para magbigay galang sa iyo. Tumango si Zeus at hindi na nagsalita pa. Ang kanyang malamig at seryosong tingin ay bumagsak kay Fulton habang sinabi niya, Eastern Battle God, lumabag ka sa aking teritoryo sa kanluran at nagsimulang makipaglaban sa isang archmage ng kanluran. Mayroon ka bang anumang paggalang sa aking kanluraning mundo? Hindi nagmamadaling kumilos si Fulton sa sandaling ito at walang pakialam na sinabi, punong Diyos, hindi ako nagkasala. Ang archmage na ito ang nagpumilit na makipag-away sa akin. Wala akong choice. Kumunat ang noo ni Zeus at malamig na sinabi, walang puwang ang pagtanggi mo sa aking kanlurang mundo. Kung ayaw mong magdulot ng iba pang hindi mo problema, mangyaring umalis ka agad. Ako na ang bahala sa iba. Nangingibabaw. Hindi pinahintulutan si Fulton ng maraming beses. Kumunat ang noo ni Fulton at sinabing, ayaw ko ring magdulot ng hindi kinakailangang hawakan ang mga problema, ngunit hindi mo maaaring hawakan ang dalawang tao doon. Kung mayroon kang anumang masamang hangarin sa kanila, sa palagay ko ay hindi papayag ang aking Panginoon. Nang marinig ito, sumimangot si Zeus at sinabi sa mahinang boses, Roger Clark. Hindi nagsalita si Fulton, ngunit malamig ang kanyang mga mata. Handa siyang lumaban anumang oras. Wala siyang gaanong kumpiyansa na manindigan laban kay Zeus, ang punong Diyos ng kanluraning daigdig. Pumalakpak. Biglang pinalo ni Zeus ang gintong kulog sa kanyang kamay sa lupa. Ang gininto ang kulog ay nasilaw sa mga gintong sparks at sumabog kay Fulton. Nagulat si Fulton at mabilis na napaatras. Kasabay nito, naglunsad siya ng ilang mga depensang galaw laban sa mga gintong spark. Boom! Ang mga gininto ang kislap ay tumama sa nagtatanggol na kalasag ni Fulton at nakasilaw ng maliwanag, na nagpa-atras kay Fulton ng 100 metro. Kabanata 2486. Pagkatapos, isang malamig at galit na dagandong ang narinig.
Eastern Battle God, masyado kang mayabang. Kahit ang iyong Panginoon ay hindi maglalakas loob na maging mapangaha sa aking kanluraning mundo. Galit na sigaw ni Zeus, at isang gintong marka ng kulog ang lumitaw sa kanyang mga mata. Lalong lumakas din ang energy pressure sa katawan niya. Malapit ng durugan ang bahaging ito ng mundo. Tumayo si Gustav sa isang tabi at naramdaman ang malawak na enerhiya ni Zeus, na nakakatakot. Ito ba ang lakas ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin? Hindi. Ito ay malamang na ang kaharian ng kabilang baybayin. Tanghali, kung hindi pumasok si Zeus at lumaban sa powerhouse mula sa kabilang baybayin ng silangan, marahil ay napatay na ang lahat ng mga alagad ng kanluran. Ang laban ng iyon noon ay mabangis at marahas na hindi mapaniwalaan. Hanggang ngayon, makikita pa rin ang mga bakas ng iconic na laban ng iyon sa sikat na larangang iyon. Ang punong Diyos na si Zeus at Roger Clark ay naglaban hanggang sa tabla. Simula noon, gumaling si Zeus sa sagradong lungsod at hindi nagpakita. Sa pagkakataong ito, nagpakita siya ng personal, na sapat na upang ipakita ang krisis ng mga Diyos na ito ay maaaring magbunga ng hindi maisip na mga kahihinatnan. Dahil ba sa bagong promote na Diyos na may 5 pinagmumula ng pagkahari? Tulad ng hula ni Gustav, ang pressure mula kay Zeus ay naging mas malakas at mas malakas. Sa kabilang banda, si Fulton, na napaatras ng 100 metro, ay naramdamang namamanhid ang kanyang mga kamay sa sandaling ito. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at binaluktot ang kanyang mga braso. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao, tinitigan si Zeus, at sinabing, nahihiya ka na ba sa galit? Malamig na bumantong hininga si Zeus, ang kanyang mga gininto ang mata na puno ng magulong kulog ay nagpahayag ng maladyos na presyo habang sinasabi niya, hindi ka pa karapat-dapat na galitin ako. Gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka sapat para sa akin. Kung ikaw lang mag-isa ngayon dito, huwag kang padalos-dalos, kung hindi, papatayin kita sa silangan ay mawala ng isang Diyos ng labanan. Ang kanyang mga salita ay lubhang nangingibabaw. Gayunpaman, ngumiti si Fulton na walang takot na tingin sa kanyang mga mata at sinabi niya, alam kong hindi ako kasing lakas mo, ngunit kung iniisip mong nag-iisa ako ngayon, nagkakamali ka. Pagkasabi niya noon ay umihip ang hangin, na gumugulong sa mga daong nahuhulog mula sa mga puno at nagpalipad sa hangin. Napuno ng hangin ang amoy ng krisis. Pinaikit ni Gustav ang kanyang at agad na naramdaman ang iba pang 4 na espesyal na enerhiya pati na rin ang kapangyarihan ng mga pagsubok sa hangin. Nilinggan niya si Zeus at sinabing, punong Diyos, ito. Natural na napansin din ito ni Zeus. Kumunat ang noo niya at pinandilatan si Fulton habang tumingin siya sa paligid at galit na sumigaw, lahat, ayaw niyo bang magpakita sa inyo? Ang mga malalakas ba mula sa silangan ay gustong-gustong magtago? Maliban sa ihip ng malamig na hangin sa hangin, walang lumitaw. Hahaha, matandang Zeus, matagal na. Biglang narinig ang isang masasayang at mapagmataas na halakhak. Pagkatapos, may dahan-daang lumabas mula sa likod ng kakahuyan. Ang taong ito ay walang iba kundi ang Alliance Master Yarn. Ganun pa rin ang matanda niyang hitsura, ngunit may magulong kinang sa kanyang mga mata. Sa sandaling lumitaw siya, mas naging tensyonado ang kapaligiran. Tumingin si Zeus kay Alliance Master Yarn at patuloy na sumigaw, bakit hindi rin lumabas ang tatlo? Pagkasabi niya noon, sabay-sabay na lumabas ang 3 matanda mula sa natitirang 3 direksyon. Isa sa kanila ay si Benny Larsen, ang master ng Gentleman Court. Siya ay nakatayo sa kanyang mga kamay sa likod niya at exuded marilag na presyo sa lahat ng dako. Kalmado siyang naglakad pero isang pares ng malamig na mata ang nakatutok kay Gustav. Natural, tumirik din ang mga mata ni Gustav kay Benny, at galit na sumigaw, Benny Larsen. Ikaw na hamak na taksil, how dare you show here? Galit na galit si Gustav at hindi na siya makapaghintay na mapunit kaagad si Benny. Bahagyang ngumiti lang si Benny at sinabing, Gustav, matagal na. Naiinip ka pa rin gaya ng dati. Kumusta ang guro? Kabanata 2487. Malungkot ang mukha ni Gustav habang malamig na nakilala si Benny at umuungal. Benny Larsen, wala kang karapatang tawagin siyang master. Ikaw na mapagpakumbaba at duwag na Eastern Mage. Isa kang kahihiyan sa mga disipulo ng guro at isang kahihiyan sa buong komunidad ng Salamangkero. Bahagyang tumaas ang kilay ni Benny ngunit hindi niya isinasapuso ang sinabi ni Gustav. Malumanay niyang sinabi, Gustav, ganoon ka pa rin, nakatingin sa ibaba sa silangan. Matagal na nating kailangan na ipatupad ang mga pagbabago sa mundo ng Salamangkero. Kung patuloy mong iniisip ang iyong sarili bilang superior, hindi kailanman magkakaroon ng pag-unlad. Malamig na ngumuso si Gustav at sinabing, hindi. Ang mga Salamangkero ay nagmula sa kanluran, kaya ang kanluran ay ang banal na sanctum ng mga Salamangkero.
Nakakahiya para sa mga mababang Easter na tulad mo na pumunta sa ating kanluran para makuha ang kaalaman ng mga salamangkero. Isang araw, sisirain ko ang lahat ng hamak na salamangkero sa silangan at ibabalik ko ang karangalan ng mga salamangkero sa kanluran. Umiling si Benny at ayaw nang ipagpatuloy ang verbal argument na ito kay Gustav. Tumingin siya kay Zeus at mahinahong sinabi, "Punong Diyos, iniisip ko kung masama ba kami na maging kalaban mo." Kumunat ang noo ni Zeus, at ang Marangel na gininto ang kapangyarihan ng Thunderbolt sa kanyang katawan ay naging mas maliwanag at nakakatakot. Ang kanyang mga kilay at balbas ay kumikibot din sa sandaling ito. Ang pares ng Golden Thunderbolt na mga mata ay nagpahayag ng mapanirang layunin ng pagpatay. Siyempre, nakilala rin ni Zeus ang 2 taong nakatayo sa tabi ni Benny at Alliance Master Yarn. Ang lalaki at babae ay kuba, matanda, at kulubot ang mukha. Ang isa ay nakasuot ng itim, habang ang isa naman ay nakasuot ng puti. Mukha silang matatenggay ng hangin anumang oras. Gayunpaman, nang makita ni Zeus ang 2 ito, hindi siya nang ahas na magpabeya o magpakita ng anumang paghamak. Ang 2 ito ay ang mga batong panulok ng Nonagon. Sila ang mga nagtatag at ang pinakamaimpluwensyang mga tao ilang dekada na ang nakalilipas. Sila rin ang mga bantay ng pinto ni Nonagon at ang mga tagapag-alaga na nagbabantay sa pagitan ng mundo sa likod ng pinto ni Nonagon at ng secular na mundo ng tao. Ang kanilang lakas ay nasa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin at hindi dapat maliitin. Biglang naging sobrang tense ang atmosphere dito. Si Zeus ay tame time, at ang kanyang mga mata ay pumipintig ng galit na mga gintong kulog. Tinitigan niya ang 4 na tao at sinabing may malamig na panunuya, "Very good." Ang silangan ay gumawa ng mabigat na kamay upang ipadala ang 4 sa inyo ng sabay-sabay. Masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Walang pakialam na tumingin si Fulton kay Zeus at sinabing, "Punong Diyos, wala kaming ibang intensyon, at hindi rin namin gusto kahit kailan hindi mag-atubiling mga salungatan sa kanluran. Kung pipilitin mo kaming kalabanan, may pagtanggol lang namin ang sarili namin." Hahaha. Kasabay ng tawa, ang mga nakakasilaw na gininto ang kulog ay biglang sumabog mula kay Zeus. Siya ay naging isang haligi ng gintong kulog. Ang kanyang mga mata, na punong-puno ng mga gininto ang kulog, ay kumikinang sa nakakatakot na layuning pumatay habang siya ay sumisigaw ng galit, "Tinatakot mo ba ako? Hindi ako natakot sa anumang banta. Kahit na personal na nakatayo dito si Roger Clark, sasabihin ko pa rin na ito ang kanluran, hindi ang silangan, lalo na ang Clark Manor. Huwag mong subukang galitin ako. Kung hindi, papatayin ko kayong 4 ngayon." Ang buong lugar ay biglang napuno ng kapangyarihan ng mga gintong kulog mula sa katawan ni Zeus. Sa abot ng mata, ang kanyang makinang na gininto ang liwanag ay nakakatakot. Kabanata 2488. Tumayo si Gustav sa gilid at inilabas din ang kanyang aura, handang hampasin anumang oras. Siyempre, ang una niyang target ay si Benny Larsen. Ang Alliance Master Yarn ay humakbang pasulong sa oras na ito at sinabing, "Older Zeus, tumanggi kang manatili sa iyong sagradong lungsod at nagpumilit na lumabas upang makibahagi sa kaguluhan ito. Mayroon ka bang maraming oras sa iyong mga kamay?" Kabastusan. Galit na galit si Zeus. Sa isang kisap mata ng kanyang Thunderbolt Scepter, tumama siya ng gintong Thunderbolt sa Alliance Master Yarn. Ang kapangyarihan ng gintong kulog na ito ay katumbas ng buong suntok ng isang hari ng mga disipulo sa ika-7 sona. Mabilis na nagbago ang mukha ni Alliance Master Yarn nang lumingon siya. Kasabay ng pagtawa ay nawala siya sa kinatatayuan. Boom! Ang lugar kung saan nakatayo ngayon si Alliance Master Yarn ay sumabog sa isang malalim na hukay na daan-daang metro ang lapad ng lakas ng gintong kulog. Nakakakilabot. Isang simpleng strike lang ang nakakatakot na malakas. Muling lumitaw ang Alliance Master Yarn sa ibang lugar at sinilip ang malaking hukay na daan-daang metro ang lapad kung saan siya nakatayo lang. Walang magawa siyang umiling at nakangiting sinabi, "Kuya Zeus, mapusok ka pa rin gaya ng dati, nakikipaglaban sa unang tanda ng hindi pagkakasundo." Napaka-impolite nito. Bukod dito, hindi malusog ang palaging galit. Hindi ka dapat masyadong impulsive sa edad na ito. Kumunat ang noo ni Zeus sa mga salitang iyon. Itinuro niya ang Alliance Master Yarn na may hawak na Golden Thunderbolt Scepter at galit na sumigaw, "Old Yarn, cut the crap. Ngayon, papatayin kita sa pangalan ng punong Diyos." Galit na sigaw ni Zeus at akmang hahampasin. Malamig na tumawa ang Alliance Master Yarn at sinabing, "Old Zeus, sa tingin ko ay dapat mong malaman kung ano ang nangyayari sa iyong lungga ngayon. Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa huli." Nagulat si Zeus at nakaramdam ng masamang premonition. Sa mga sandaling ito, isang attendant ni Zeus ang tumakbo mula sa malayo.
Sa simula, nakatayo siya sa malayo dahil ito ay isang labanan ng mga Diyos. Ang isang katulong na tulad niya ay walang iba kundi kumpay ng kanya. Punong Diyos, masama. Napapalibutan na ang sagradong lungsod. Masyadong malakas ang kabilang partido. Pinamumunuan ng Diyosa ang mga gwardya ng lungsod na may gintong baluti upang harapin sila, ngunit mukhang hindi maganda ang sitwasyon. Lumuhad ang attendant sa tabi ni Zeus na nakayuko. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Zeus, at ang kanyang galit ay tumaas ng mas mataas kaysa sa langit. Galit siyang umungol, tinitigan ng Alliance Master Yarn at iba pa, at sumigaw, ginagawa mo ba ito? Ngumiti si Alliance Master Yarn at sinabing, Old Zeus, ito ay isang diversion tactic lamang na ginagamit ng East. Hindi mo binasa ang kopya ng Art of War na ipinadala ko sa iyo noon. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Zeus. Ang tinatawag na Art of War ay matagal nang nawawala sa hindi kilalang sulok. Kasuklam-suklam. Mga moldite sa silangan. Palagi silang kasuklam-suklam. Sa sandaling ito, sinabi ni Benny, Punong Diyos, hindi namin gustong makipagdigma sa iyo. Hindi namin nais na labagin ang kasunduan sa pagitan ng silangan at kanluran ng walang magandang dahilan. Ang layunin natin dito ngayon ay ibalik lamang ang dalawang tao. Umaasa kami na maaari mong pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Kung sa tingin mo ay nainsulto ang iyong dignidad, huwag mag-atubiling atakihin kami. Gagawin namin ang aming makakaya para labanan ka rin. Gayunpaman, ang resulta ay pareho. Pagkasabi nun ay hindi na nagsalita si Benny. Ang mga mata ni Zeus ay kumikinang sa kulay ng gintong thunderbolts. Unti-unting bumaba ang aura sa kanyang katawan. Malamig niyang tinitigan si Benny at Alliance Master Yarn bago sinabing, mabuti. Pagkasabi nito, tumalikod si Zeus at umalis sa isang bahid ng gintong kulog. Nakahinga ng maluwag sina Benny at Alliance Master Yarn. Kabanata 2489. Kung talagang nag-away sila ni Zeus, baka hindi sila manalo. Pagkatapos ng lahat, si Zeus ay hindi isang simpleng karakter. May mga alalahanin din si Zeus, kaya naman hindi niya ito inaway. Ang una ay ang kanyang mga tao sa sagradong lungsod, at pangalawa, ang mga halimaw na nakulong sa ilalim ng sagradong lungsod. Sa sandaling sumiklab ang labanan sa sagradong lungsod, maaaring masira ang selyo ng sagradong lungsod at makatakas ang mga halimaw. Ito ay magdadala ng kapahamakan sa kanlurang mundo. Kaya naman, hindi nang ahas na magtagal si Zeus. Pagkaalis ni Zeus, tanging si Archmage Gustav na lang ang nanatili sa eksena. Kumunat ang noo niya at tumingin sa 5 tao sa tapat. Sa kanila, narinig niya ang tungkol sa Sun and Moon Ancients. Sila ay 2 powerhouse sa kaharian ng kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Para naman kay Benny at Alliance Master Yarn, alam din niya ang saklaw ng kanilang mga kaharian. Damn it, siya ay nakulong. Puno ng mapanglo na lamig ang mukha ni Gustav habang naghahanap ng paraan para makatakas. Lumabas si Fulton sa sandaling ito, tumingin kay Gustav ng mahinahon, at sinabing, Archmage, ano ang desisyon mo ngayon? Galit na galit si Gustav. Tinitigan niya si Fulton, ngunit naligaw ang mga mata niya kay Benny bago niya sinabing, bilang pinuno ng Spear Bureau sa kanluran, responsibilidad kung panatilihin ang kapayapaan at katatagan dito. Dahil may naganap na krisis ng mga Diyos, kailangan kong harapin ito. Dapat umalis kayong lahat sa daraanan ko. Kung hindi, ilalagay ko kayong lahat sa S-Class Global Wanted List ng Spear Bureau. Hihihi, sabi ni Fulton. Archmage? Natatakot ako na hindi mo pa alam ang sitwasyon mo ngayon, kaya tatanungin kita ulit. Ano ang pipiliin mo? Sa sandaling sinabi iyon ni Fulton, dahan-daang naglakad pasulong ang 2 taong nakaitim at puti. Natakot si Gustav dito. Totoo na siya ay isang Archmage, ngunit ang pagkuha sa 2 powerhouse sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ng sabay-sabay ay magiging pagkawasak sa sarili. Damn it, mga bastos. Mga kasuklam-suklam kayong taga-silangan. Ito ay tinatawag na panalo sa pamamagitan ng mga numero. Ito ay isang hindi patas na laban. F*** ka. Nagmura si Gustav at sumabog sa mga expletives. Ngumiti si Fulton at sinabing, Honorable Archmage, ano ang pipiliin mo? Galit na ikinuyom ni Gustav ang kanyang mga kamao at sumulyap sa langit sa di kalayuan, kung saan ang pagsabog ng maliwanag na pagbabago-bago ng enerhiya ay tila nagtatapos. Sa desperasyon, tumalikod na lamang si Gustav at umalis. Bago siya umalis, may hinanakit siyang sinabi, dapat mong tiyakin ang kaligtasan ng mga Diyos sa kanluran. Kung bumagsak ang isa sa kanila, tiyak na papatayin ko ang lahat ng powerhouses sa iyong silangan sa pangalan ng isang Archmage. Pagkasabi nito, sumulyap si Gustav kay Benny at sinabing, Benny Larson, taksil ka. Hindi ka karapat-dapat na maging mage.
Pagkasabi nito ay umalis na si Gustav. Sinulyapan ni Fulton ang papaalis na si Gustav, at isang pahiwatig ng kadiliman ang sumilay sa sulok ng kanyang mga mata. Pagkatapos, tumalikod siya at nakitang yumuko sa Sun and Moon Ancients. Sabi niya, "Salamat sa tulong mo. Talagang tutuperin ng pamilya Clark ang pangako namin sa iyo." Nagkatinginan ng Sun and Moon Ancients, tumango, at umalis. Ang natitirang Alliance Master Yarn, Benny, at Fulton ay sumugod sa Clink Manor. Sa oras na dumating sila, nasa oras na silang makita si Philip, na nababalot ng nagngangalit na itim na enerhiya, na tinatapakan si Hades sa hangin. Kabanata 2470. Ang kingship armor na nabuo sa buong Hades ay nabasag sa ilalim ng stomp ni Philip. Siya ay nahulog mula sa himpapawid sa isang bahid ng asul na liwanag at bumagsak ng husto sa lupa, na sumabog sa isang hukay na 12-dosenang metro ang lalim. Nanginginig ang lupa sa lakas. Sa hukay, nasunog ang buong Hades. Iminulat niya ang kanyang mga mata, puno ang kanyang buong katawan sa mga sugat at usok mula sa mga paso. Ang kanyang mga braso ay pinaso na itim at kumikinang sa pulang dugo. Ang kingship armor sa kanyang katawan ay gumuho sa sandaling ito. Sa kalangitan, ang espada ng paghahari na pagmamay-ari ni Hades ay lumabo at unti-unting naglaho. Sa kabilang banda, hindi rin maganda ang ginagawa ng Death God na si Andrew. Nagtago siya sa itim na ambon. Nakita niya ang tamang pagkakataon at naglaho sa ere. Nang maging itim na ambon, nakatakas siya. Kumunat ang noo ni Philip at nagtaas ng kamay. Ang Fuchsia Longsword ay tumalon mula sa lupa at hinabol si Andrew. Swish! Isang bahid ng itim na liwanag ang tumago sa itim na ambon na nabuo ni Andrew. Ang Fuchsia Longsword ay napuno ng dugo nang tumagos ito sa lupa. Ang ulap ng itim na ambon ay nanginginig saglit bago bumaril. Samantala, dumating na si Fulton at ang iba pa. Napanganga ang lahat sa eksenang ito. Hindi ka panipaniwala. Si Philip ay lumaban sa tatlong Diyos ng mag-isa at nanalo. Habang gustong humakbang si Fulton at ang iba pa, biglang naging itim ang mga mata ni Philip. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay Fulton at sa iba pa. Natigilan si Fulton at nakasimangot habang mataimtim na sinabi, "Nako. Ito ay ang backlash mula sa kingship power. Bilis, pigilan mo siya." Ang backlash ng pagiging araw ay isang mapanganib na estado. Ipinahiwatig nito na ang taong may kapangyarihan sa paghahari ay kinokontrol ng pinagmulan ng paghahari at nawala ang kanilang kamalayan sa sarili. Sila ay ganap na naging alipin ng pinagmulan ng paghahari. Patuloy silang lalaban hanggang sa huli. Napabuntong hininga si Benny at sinabing, "Nako, naiinip siya." Kung tutuusin, natuto lang siyang kontrolin ang pinanggagalingan ng pagiging hari ngunit sabik na siyang makamit ang tagumpay at nais niyang kontrolin ang 5 pinagmumulan ng paghahari ng sabay-sabay. Hindi nakakagulat na makaranas siya ng backlash. Pagkasabi nun, kumilos na si Benny. Isang gintong 64 na Geomancy Magic Circle ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, lumitaw ang 8 gininto ang 64 na Geomancy Magic Circle sa direksyon ng paligid ni Philip, ganap na nakapalibot sa kanya. Gaano man ang pag-atake ni Philip sa mga magic circle na ito, mga tunog lang ng clanging ang maririnig. Pagkatapos, sa sama-samang pagsisikap ng lahat, sa wakas ay nakontrol ang kapangyarihan ni Philip sa pagiging araw. Pagkatapos noon, si Philip ay nahulog sa lupa na parang impas na lobo. Sila ay humakbang pasulong at tumingin kay Philip, na nawala ng malay sa lupa, na may pagdududa sa kanilang mga mata. Nagtanong si Alliance Master Yarn, Court Master Larsen, "Sigurado ka bang matutulungan niya ako sa paghahanap ko ng Slab of Eternal Life ng unang emperador?" Tumango si Benny at sinabing, siya lang ang makakapag-activate ng Slab of Eternal Life. Kumunat ang noo ni Alliance Master Yarn ngunit sinabi lang, "Bueno, maghihintay pa ako ng ilang taon, pagkatapos." Bahagyang yumuko si Fulton kay Alliance Master Yarn at Court Master Larsen. "Aniya, gusto kong magpasalamat sa inyong dalawa sa ngalan ng aking Panginoon. Ako na ang bahala sa iba." Tumango si Alliance Master Yarn at Court Master Larsen. Nang magising si Philip, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakahiga sa isang malaking malambot na kama. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang estilo ng arkitektura ng kanlurang Europa. Ang silid ay maluho, napaka-eleganteng, at puno ng Western nostalgia. Humakbang ang dalawang katulong nang makitang nagising si Philip. "Young Lord, sa wakas gising ka na." Pumasok si Fulton at ngumiti nang makita si Philip na nakaupo. Napangiti din si Philip nang makita niya si Fulton at nagtanong, "Ano ang nagdala sa iyo dito?" Bago pa makasagot si Fulton, pumasok si Fennel. Mukha siyang malusog at masigla sa sandaling ito na walang bahid ng pinsala. Ngumiti siya at nagtanong, "Gising ka na ba?" "Sa tamang panahon.
May sasabihin ako sa'yo. Tungkol ito sa kapatid mong si Hannah Clark. Kabanata 2471. May balita ka ba tungkol kay Hannah? Agad namang natuwa si Philip sa narinig at nagtanong, ano ang alam mo? Sabi ni Fennel, ngayong gabi, isang bola ang gaganapin sa Kester Manor. Dadalo ang mga mayayaman at sikat na tao mula sa iba pang panig ng mundo. Pangunahin silang mga dignitaryo mula sa kanluraning mundo. Ang bola na ito ay tila isang social exchange upang palawakin ang network ng isang tao sa mga upper-class society, ngunit sa katunayan, ito ay isang underground business trading center behind the scenes. Maraming organisasyon at figure sa likod ng mga eksena sa Western world ang lalabas para sa isang espesyal na deal. Deal? Anong deal? Tanong ni Philip. Umiling si Fennel at sinabing, hindi pa rin malinaw ang partikular na sitwasyon. Malaman lang natin kung dadalo tayo. Sa mga nakaraang bola na ginanap kay Kester Manor, ang mga underground na nagpapadala ay halos malilim na negosyo tulad ng pagpuslit ng baril at pagbebenta ng ipinagbabawal na droga. Sa pagkakataong ito, ayon sa balita mula sa mga impormante, isang espesyal na transportasyon ang gagawin. Ang paksa ng pagdadala ay maaaring medyo nakakagulat, ang mga hakbang sa pagiging confidential na kanilang ginawa ay medyo mas mahigpit. Pagkatapos ay makinig, tumango si Philip at sinabing, sinasabi mo bang sasali ang kapatid ko sa underground transaction na ito sa Kester Manor sa ngalan ng organisasyon na nasa likod niya? Tumango si Fennel at sinabing, malamang. Gayunpaman, wala kaming paraan para malaman kung lalabas ng personal ang iyong kapatid na babae. Ang alam lang namin ay naroon ang organisasyon sa likod ng ate mo. Makakakuha lang kami ng higit pang mga detalye kapag pumunta kami doon. Nang matapos magsalita si Fennel, bumangon si Philip sa kama, nagsuot ng damit, at pupunta na sana sa Kester Manor. Agad siyang pinigilan ni Fulton at sinabing, 3 araw kang nakoma at nakakagising mo lang. Kailangan mong gumaling. May oras pa bago ang bola sa Kester Manor. Tumingin si Philip kay Fulton at nakasimangot na tanong, 3 araw na akong nakoma. Tumango si Fulton at sumagot, bueno, ang pinagmumula ng pagiging araw ay gumawa ng labis na pinsala sa iyong katawan. Naintindihan mo lang ang pinagmula ng mga kapangyarihan sa pagiging araw at walang ingat na sinubukang gumamit ng 5 pinagmumula ng pagkahari ng sabay-sabay. Nakaranas ka ng backlash na nagresulta sa kanilang abnormalidad sa iyong katawan. Kailangan mong gumaling sandali, ngunit huwag masyadong mag-alala. Pagbalik natin, mag-aayos ako para makapasok ka sa Dragon Transformation Pond sa Nonagon para palakasin ka. Kung tama ang pagkakaalala ni Philip, si Reed Williams ay gumawa ng kasunduan kay Nonagon noon na kinasasangkutan ng Dragon Transformation Pond. Nakangiting humakbang si Fennel, itinaas ang kamay, tinapik si Philip sa balikat, at sinabing, magpahinga ka ng mabuti. Dadalhin kita doon mamayang gabi. Walang magawa si Philip ngunit hindi makaupo. Sinundan niya palabas si Fennel. Nagbalik-balik siya sa pribadong ari-arian ni Fennel upang pumatay ng oras. Para naman kay Benny at Alliance Master Yarn, may iba pa silang dapat harapin at umalis ng 2 araw na nakakaraan. Nagtagal lang si Fulton bago siya umalis. Ang natitira ay naiwan kay Fennel upang hawakan. Pagkatapos ng lahat, mas alam niya ang tungkol sa Western world kaysa kay Fulton. Para naman kay Hannah, ilang beses nang tinanong ni Philip si Fulton tungkol sa kanya, ngunit ayaw sumagot ng kabilang partido. Malinaw, medyo alam ni Fulton ang tungkol kay Hannah ngunit tila nag-aalala tungkol sa organisasyon sa likod niya. Ang isang pag-iral na maaaring magdulot ng pangamba kay Fulton ay maaaring hindi ganoon ka-simple. Kabanata 2472. Kinagabihan, nagbihis ng kaunti sina Fennel at Philip at nagsuot ng suit bago sila sumakay sa limousine na inayos. Nagtungo sila sa Kester Manor. Ngayong gabi, walang duda ang Kester Manor ang pinakamataas at marangyang manor sa Senador Donna. Ang bolang hawak dito ay sapat na para mabato ang buong Senador Donna. Maraming media outlet ang nagpaligsahan para sa coverage. Maraming malalaking figure ng Senador Donna, gayon din ang mga mayayaman at sikat mula sa ibang bahagi ng kanluran ang dumalo sa bola ngayong gabi. Ang pulang carpet ay isang nakasisilaw na tanawin na may maiinit at kaakit-akit na mga modelo at mga sikat na celebrity. Ito ay ganap na isang nakakamanghang red carpet ball at banquet. Ang sinumang random na tao na natagpuan dito ay halos isang sikat na sikat upang magdulot ng sensasyon sa kanlurang mundo. Ang kayamanan ng mga mayayaman dito lamang ay maaaring umabot sa trilyon na mga ari-arian. Sa sandaling bumaba sina Fennel at Philip mula sa itim na Bentley, nakuha nila ang atensyon ng maraming tao. Kung tutuusin, kapansin-pansin pa rin sa mata ng mga kanluranin ang dalawang hindi pamilyar na mukha ng silangan.
Maraming tao ang nagsimulang magsalita sa mahinang boses. Tingnan mo, taga-silangan ang dalawang iyon. Bakit sila nandito? Hindi ako sigurado. Ang mayaman at sikat mula sa buong mundo ay iniimbitahan sa bola sa Kester Manor. Pwede rin ba silang mga bisita? Ano ang kinalaman nito sa atin? Sila ay walang iba kundi dalawang payaso mula sa silangan. Maraming tao ang nagalit at tumingin kay Fennel at Philip na parang nagbibiro sila. Siyempre, naunawaan ni Fennel at Philip na ang mga mapagmataas na kanluraning ito ay hindi kailanman tumangala sa mga silangan. Hehe, parang hindi kami welcome. Walang magawa si Fennel. Tinanong ni Philip, kaninong pangalan ang ginamit mo para dumalo sa bowlang ito? Napangiti si Fennel at sinabing, siyempre, nasa pangalan mo. Ikaw ang batang patriarch ng pamilya Clark. Ang alinman sa mga negosyo ng pamilya Clark ay magbibigay sa amin ng pagiging karapat-dapat na dumalo. Natigilan si Philip at mukhang walang magawa. Pagkatapos, naglakad ang dalawa sa red carpet at pumasok sa hall ng manor. Ang bulwagan ay marangya at kaakit-akit. Ito ay sapat na malaki upang mapaunlakan ang higit sa 1,000 tao. Sa abot ng mata, lahat ng mga bisita ay mayaman at magarbong. Maganda ang suot nila. Sa gitna ng bola, pinalibutan ng grupo ng mga tao ang dalawang lalaki. Nako, Commander Warwick, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Isang binata na medyo eleganteng nakasuot ng puting suit ang yamakap sa isa pang matangkad na lalaki. Ang matangkad na lalaki ay nakasuot ng asul na uniforme ng militar. Si Commander Warwick ay nakaistasyon sa kalapit na Port Senador Donna kasama ang isang naval battle group sa ilalim ng kanyang command. Ang matangkad na lalaki na nagngangalang Warwick ay may baluktot na ilong at malalim na kayumangging mga mata. Napatingin siya sa gwapong lalaki sa harapan niya at sinabing, Viscount Stephen, it's a pleasure to see you here. Nandito rin ba ang tatay mo, si Marquis Conrad? Ang gwapong lalaking iyon, si Viscount Stephen, kung tawagin siya ni Commander Warwick, ay itinaas ang kanyang baso ng alak at nakangiting sinabi kay Warwick, wala ang aking ama sa pagkakataong ito dahil sa kanyang kalusugan. Kakatawanin ko ang pamilya Smith sa bowlang ito. Nakangiting sabi ni Warwick, very good. Sa isang Viscount na tulad mo na mamumuno sa pamilya Smith, ang kinabukasan ng iyong pamilya ay dapat na napakaliwanag. Mahinhinang umiti si Stephen na may disguised pride sa kanyang ngiti. Sa sandaling ito, lumapit sa kanya ang isa sa mga katulong ni Stephen at sinabi sa kanyang tainga, Viscount, nakita ko iyong dalawang tao mula sa silangan na hiniling mong bantayan ko. Nagulat si Stephen habang ngumiti siya at sinabing, sigurado ka ba? Tumango ang attendant at sinabing, I'm very sure. Dahil sa kanila kaya namatay si Rick Michael. Tuwang-tuwa si Stephen. Lumingon siya kay Warwick at nakangiting sinabi, Commander Warwick, hayaan mo akong ipakilala ka sa dalawang kaibigan. O sige, natutuwa akong makilala ang mga bagong kaibigan. Ngumiti si Warwick at nagtaas ng kilay. Kabanata 2473. Bumalik sa tabi ni Philip. Hindi nagtagal pagkarating nila ni Fennel, isang halimuyak ang lumabas sa likuran nila. Pagkatapos, isang pares ng malalambot na braso ang tumakip sa kanyang mga mata mula sa likuran habang ang isang matamis na boses ay nagsabi, hulaan mo kung sino. Si Philip ay medyo nainas at walang magawa. He blurted out almost without any emotion, Viviju, ilang taon ka na ba at naglalaro ka pa ng mga ganyang larong pambata? Kasabay ng malamig na singhot ay pinakawalan ni Vivi ang kanyang mga kamay. Naka-cross-arm siya na nakapout, masama ang tingin kay Philip, at sinabing, Philip, ang tagal mong lumabas pero hindi mo sinabi sa akin. Pinalingga-lingga mo ako kung saan-saan para may makipag-ugnayan sa Spear Bureau. Lumingon si Philip at tumingin kay Vivi. Ngayong gabi, nakasuot siya ng mahabang pulang damit na may puting butterfly crystal na sapatos sa kanyang mga paa. With her curvaceous figure and long wavy brown hair na bagsak na parang talon, napakaklase at elegante niyang tingnan. Sa kanyang katangi-tangi at maselang katangian, mukha siyang diwata kahit na may magaan na makeup. Not to mention, she had the natural poise of a daughter of a rich family exuding from her. Sa sandaling lumitaw siya, nakuha niya ang atensyon ng maraming dayuhan sa bulwagan. Nagkibit balikat si Philip at sinabing, nag-abala ako at nakalimutan ko. Pinandilatan siya ni Vivi at nagkunwaring galit habang sinasabing, I don't care. Kailangan mong humingi ng tawad sa iyong irresponsibleng pag-uugali. Humihingi ng tawad. Medyo walang magawa si Philip, pero sa account na ginawa ni Vivi ang lahat para sa kanya, kailangan niyang pumayag. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Nang marinig ito, napangiti si Vivi na parang diwata. Hinawakan niya ang braso ni Philip at buong-buong sinabi, ikaw ang pinakamahusay.
Kung ano ang gusto ko, hindi ko pa naiisip. Let me take a rain check at sasabihin ko sa iyo kapag may naisip ako. Bahagyang ngumiti si Philip. Alam niyang parang batang babae pa rin si Vivi, kaya tumango lang siya at sumang-ayon, okay. Sa sandaling ito, 3 o 4 na tao ang dumating mula sa mataong pulutong. Medyo gwapo at pino ang lalaking nangunguna. Lumapit si Steven kina Philip at Fennel, itinaas ang baso ng alak sa kanila, at nakangiting sinabi, Mr. Lay, Mr. Clark, ikinagalak kitang makilala. Kumunat ang noo ni Philip at sinulyapan si Fennel, umiling-iling ito para ipahiwatig na hindi niya kilala ang taong ito. Naunawaan ni Steven sa isang sulyap. Inabot niya ang baso ng alak sa waiter sa tabi niya, hinayla ang kanyang suit, at sinabing, patawarin mo ako. Hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Steven Smith, ang young master ng pamilya Smith. Sa sandaling sinabi iyon ni Steven, ang mga nakapaligid na dayuhan ay sumabog sa mainit na talakayan. Wow! It's actually the young master of the Smith family, Viscount Steven. Diyos ko! Nandito rin si Viscount Steven. Kabanata 2474. Isang aristokrata. Siya ay mula sa pamilyang Smith ng bansa Y. Siya ay isang hindi may kakaila na aristokrata. Nang marinig ang mga talakayan, naunawaan din nina Philip at Fennel ang pagkakakilanlan at katayuan ng mga bagong dating. Siya ay isang aristokrata mula sa bansa Y, at siya ay isang viscount sa murang edad. Ito ay medyo kawili-wili. Tila natutuwa si Steven sa paghanga at inggit ng mga tao sa paligid niya. Mayabang niyang itinaas ang kanyang baba, tumingin kay Philip at Fennel, at ipinakilala, mga ginoo, ang katabi ko ay si Commander Warwick, ang taong namamahala sa Port Senador Donna na may isang pangkat ng laban ng dagat sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sabik na rin siyang makilala kayong dalawa. Nakangiting tumango si Warwick, ngunit ang kanyang malalaswang tingin ay patuloy na bumabagsak kay Vivi sa gilid ni Philip. Ibinunyag nito ang kanyang hindi nakukuhang paghanga sa kanya. Hindi niya pinansin sina Philip at Fennel ngunit hindi maganda kay Vivi. Sabi niya, Ma'am, iniisip ko kung maaari kitang imbitahan para sa isang sayaw. Hindi inaasahan ni Steven na magiging napakadirekta ni Warwick na nakakagambala sa kanyang mga sumusunod na plano. Gayunpaman, tumakbo ang kanyang isip at sinabi niya ng nakangiti. My lady, inimbitahan ka ni Commander Warwick para sa isang sayaw. Nagkataon lang na may pag-uusapan ako kina Mr. Lay at Mr. Clark. Bakit hindi mo? Pinagsalubong ni Vivi ang kanyang magandang kilay habang ang kanyang malamig na mga mata ay dumampi sa malaswang Warwick. Sumagot siya, pasensya na, hindi ako sumasayaw sa mga estranghero. Habang sinasabi niya iyon ay hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Philip. Agad nagalit si Warwick sa kanyang sinabi. Nanlilisik ng husto habang malalaking kayumanggi niyang mga mata lalong lumaki ang baluktot niyang ilong. Itinuro niya ang kanyang daliri kay Vivi at sumigaw, damn it. Ako si Warwick. It should be your honor na humihiling ako sa isang babaeng taga-silangan na tulad mo na sumayaw sa akin. Ang mga babaeng taga-silangan na tulad mo ay laging nagkukusa na dumaikit sa akin at yayain akong sumayaw. Inaanyayahan ko ang isang babaeng taga-silangan na sumayaw sa unang pagkakataon, ngunit naglakas loob kang tumanggi sa akin. Nagalit si Warwick. Sa opinyon ni Warwick, ang mga babaeng taga-silangan ay mura. Sila ay tulad ng mga kalakal mula sa merkado madaling makuha. Iyon ay dahil nakipaglaro siya sa hindi mabilang na mga babaeng taga-silangan sa mga nakaraang taon, na karamihan sa kanila ay nagkusa na lumapit sa kanya. Kaya, nagbigay ito ng impresyon kay Warwick na ang mga babaeng taga-silangan ay napakaswal at sumasamba sa mga kanluranin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Vivi ang kanyang imbitasyon, na labis na ikinahiya ni Warwick. Para naman sa mga dayuhang nanonood, pinayuhan din nila si Vivi nang makita ang galit ni Warwick. Pagkatapos ng lahat, nais din nilang makapasok sa magagandang libro ni Warwick. Damn you! Siya si Commander Warwick. It's your honor for him to invite you to dance. How dare you refuse? Palagi namang ganito ang mga babaeng taga-silangan. Marami na akong nakilala sa kanila dati. Napaka-proactive nila at mura. Humingi ng paumanhin kaagad kay Commander Warwick. Kasunod ng mga sigaw at sumpa mula sa karamihan, tinikom ni Vivi ang kanyang mga labi at nakipagtalo, lahat kayo ay masyadong walang galang. Ano ang ibig mong sabihin na ang mga babaeng taga-silangan ay napakaswal? Hindi ako yun. Tsaka bakit ko sasayaw ang hindi ko kilala? Paano kung siya ay isang commander? Ito ba ang tinatawag na hospitality ng mga kanluranin? Ito ba ang tinatawag mong karangalan? Sa mapangahas na sagot ni Vivi, sumabog sa galit si Warwick. Humakbang siya at sinampal si Vivi. F***, moldite na babaeng taga-silangan.
Gayunpaman, bago lumapag ang sampal ni Warwick, hinawakan ni Philip ang kanyang kamay sa himpapawid at marahas na itinulak ito. Hooray! Napaungulat na paatras si Warwick habang nakahawak sa kamay niya. Pinandilatan niya si Philip at galit na sumigaw, "Damn it! Sino ka ba? How dare you attack me?" Malamig ang mga mata ni Philip habang nakatitig kay Warwick at same time na sinabi, "Watch your words. Kaibigan ko ito, hindi murang babae ang ginagawa mo sa kanya." F***sake, Steven, ito ba ang kaibigan na gusto mong ipakilala sa akin? Galit na galit si Warwick at sinigawan si Steven na nakatayo sa gilid. Akala niya ay may gustong ipakilala si Steven sa kanya. Nakaramdam din ng kawalan si Steven sa sandaling ito. Si Warwick ay talagang kilalang malaswa. Hindi niya inaasahan na ang kanyang plano ay ganap na maabala ni Warwick. Kabanata 2475. Walang magawang sinabi ni Steven, "Commander Warwick, pakiusap, huminahon ka. Hayaan mo akong kausapin sila." Hindi ko kailangan na kausapin mo sila. Ngayon, gusto ko itong babaeng taga-silangan na sumayaw sa akin. Umungol si Warwick at tuluyang tinalikuran ang kanyang peking pagpapanggap. Nilinggan niya si Philip at nakangising sinabi, "Ikaw naman, damned Easterner, dapat kang humingi ng tawad sa akin sa ginawa mo ngayon. Gusto kitang nakaluhod. Kung hindi, ang aking barkong pandigma na nakaparada sa Port Senador Donna ay sisubog sa iyo ng magkapira-piraso." Napaharap sa pagmamataas ni Warwick, walang magawang umiling si Philip at sinabing, "Warwick ang pangalan mo." Malamig na sumangot si Warwick at sinundot ng daliri ang dibdib ni Philip. Ang kanyang matangkad na figure ay kalahating ulo kaysa kay Philip. Sabi niya nang may pagkamayabang, "Anak, dapat tawagin mo akong Commander Warwick." Tumingin si Philip sa daliri ni Warwick na tinutusok ang kanyang dibdib at malamig na sinabi, "Ilayo mo sa akin ang maruruming kamay mo." Nang marinig ito, natawa si Warwick at tumingin sa mga tao sa paligid niya. Sinabi niya, makinig, gusto talaga ng Maldita na taga-silangan na ito na ilayo ko ang mga kamay ko sa kanya. Nagtawanan din ang mga dayuhan sa paligid. Haha, how dare this low Easterner say such things to Commander Warwick? Paano nagkaroon ng karapatang dumalo ang mga kaawa-awang taong ito ngayong gabi? Nakalusot ba sila? Haha, I think we should place a bet. Maya-maya, sigurado akong luluhod ang Easterner na ito at hihingi ng tawad kay Warwick. Ibinaling ni Warwick ang kanyang ulo, ang kanyang madilim na mga mata ay tila malamig. Patuloy niyang tinutusok ang dibdib ni Philip gamit ang kanyang mga daliri at sinabing, "Ginagawa ko na ito ngayon, kaya anong magagawa mo sa akin?" Mga mababang silangan. Isang grupo ng mga hanggal na baboy. Sa sandaling matapos magsalita si Warwick, inabot ni Philip, hinawakan ang isa sa mga daliri ni Warwick, at pinisil ito paitaas. Basag. Umalangaw-ngaw sa buong bulwagan ang malulutong na tunog ng mga buto. Kaagad pagkatapos, sumigaw si Warwick na parang baboy, F***sake. "Bitawan mo ako! Bitawan mo ako!" Ang biglaang eksena ay bumulaga sa lahat ng mga dayuhang naruroon. Iyon ay dahil hindi pa sila nakakita ng isang taga-silangan na ahas na kumilos ng walang ingat sa kanluraning mundo at gumawa ng ganoong bagay sa isang komandante. Malamig ang mga mata ni Philip habang nakatitig kay Warwick na namumula na ang mukha sa sakit. Aniya, I hate it kapag tinuturo ako ng mga tao at tinatakot ako. Commander ka lang. Walang dapat ipagmalaki. Snap! Sa sinabi nito, pinitik ni Philip ang kanyang kamay, at pinakawalan si Warwick. Hinawakan niya ang daliri niyang nabali sa 70 degree na anggulo at pasuray-suray na paatras. Napahiyaw siya at nagmura, F***CQ. "Ikaw stupid dumb baboy. Pagbabayaran mo ang iyong mga aksyon." Tumingin si kalmadong kay Philip kay Warwick at seryosong sinabi, "By the way, let me give you a piece of advice. Ang mga taga-silangan ay hindi passovers. Mas gusto natin ang kapayapaan, ngunit hindi ito matatapos na tayo ay mahina at maaaring mabuli. Ang silangan ay hindi na tulad ng dati 100 taon na ang nakalilipas. Kung sa tingin mo ay pwede akong mabuli sa gusto mo, lumapit ka lang sa akin para makaganti. Dito lang ako naghihintay sa iyo, kagalang-galang na Commander Warwick." Kabanata 2476. Nang matapos magsalita si Philip, sumigaw si Warwick, "Maghintay ka lang, hamak na taga-silangan. Sisiguraduhin kong mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan." Pagkatapos sabihin iyon, dinala si Warwick para magamot ang kanyang mga sugat. Napatingin ang mga nanunood kay Philip at sa kanyang barkada, na medyo natakot. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita sila ng gayong mayabang na taga-silangan. Ang pakikialam kay Warwick ay tumatakbo ng tiyak na kamatayan. Kinuha ni Philip si Vivi at tumalikod na para umalis.
Lumapit kaagad si Steven at nakangiting sabi, Mr. Clark, binibini, pasensya na. Hindi ko ine-expect na magiging ganito si Warwick. Sana hindi maapektuhan ang usapan natin. Tumingin si Philip kay Steven at nagtanong, kilala ba natin ang isa't isa? Ang tanong ni Philip ay naging dahilan ng pagbara sa kanyang lalamunan sa sumunod na sinabi ni Steven. Damn it, masyadong mayabang ang batang Easterner na ito. Siya ang young master ng Smith family ng Country Y. Siya ay isang maharlika, isang viscount, at isang nakasisilaw na presensya kahit saan siya magpunta. Kung hindi dahil sa utos ng kanyang ama, wala si Steven dito para maghanap ng mga pagkakataon. Gayunpaman, si Steven ay hindi isang walang utak na tao. Karamihan sa mga aristokrate ay matalino at sopistikado. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Clark, please tahan na. Sa tingin ko baka may hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Sa palagay ko dapat kang maging interesado sa sasabihin ko. Huminto si Philip at sinulyapan si Fennel, na nagsabing, iluwa mo na lang. Pinigilan ni Steven ang kanyang hinanakit at nakangiting sinabi, nabalitaan ng aming pamilyang Smith ang tungkol sa pamilya Michael. Hiniling sa akin ng aking ama, si Marquis Conrad Smith, na manatili sa Senador Donna upang makahanap ng pagkakataong makilala kayong dalawa. Kumunat ang noo ni Fennel. Ang isang Marquis ay hindi isang maliit na karakter. Kinokontrol ng mga aristokrata ang karamihan sa ekonomiya at mga pagkasira ng kanluran. Ang isang Marquis ay katumbas ng ikalawa o ikatlong ranggo noong sinaunang panahon. Bukod dito, mayroon siyang impresyon kay Conrad Smith. Siya ay isang kagalang-galang na figure sa bansa Y. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, tungkol saan ba ito? Ngumiti si Steven at sinabing, Mr. Clark, ayaw mo bang malaman ang impormasyon tungkol sa pamilya Lovelace? Ang Lovelace family. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Philip at tumingin kay Steven ng kakaiba. Hindi niya maisip kung paano malalaman ng isang aristokrato mula sa bansa Y ang tungkol sa pamilya Lovelace o konektado sa kanila sa anumang paraan. Lumapit si Fennel at bumulong sa tainga ni Philip. Ang pamilyang Smith ay isang malaking aristokratiko pamilya sa bansa Y na nakikibahagi sa pangangalap ng katalinuhan. Hindi nakakagulat na malaman nila ang tungkol sa iyo at sa pamilyang Lovelace. Sa tingin ko dapat alam din nila ang iyong pagkakakilanlan. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Philip. Tumingin siya kay Steven na may ngiti sa labi at sinabing, ano ang gusto mong sabihin? Ngumiti si Steven at sinabing, Mr. Clark, alam ko ang kaunti tungkol sa kanilang relasyon sa pamilya Lovelace, at ang pamilya Smith ay may kooperasyon din sa kanila. Kaya naman, alam natin ang ilang bagay tungkol sa kanila. Kung gusto mong malaman ang higit pa tungkol sa pamilya Lovelace, paano kung magtrabaho ka sa aming pamilyang Smith? Isang pagtutulungan. Saang lugar? Tanong ni Philip. Sabi ni Steven, simple lang. Hanggat. Bago natapos ni Steven ang kanyang tanong, naputol siya ng isang malakas na ingay sa pasukan ng bulwagan. F***, pumasok ka at arestuhin ang mga taga-silangan na iyon. Nagkaroon ng hiyawan, at isang grupo ng mga armadong mandirigma na nakasuot ng unipormeng panglaban ang sumugod. Ang buong bulwagan ay nagulo, at lahat ay nagtatago sa mga sulok. Makikita ang Warwick sa likod ng grupong ito ng mga mandirigma. Hinawakan niya ang kanyang nakasplinted na daliri at tinitigan si Philip na may masamang ngiti. Sabi niya, siya yun. Arestuhin siya. Kabanata 2497. Isang grupo ng mga ganap na armadong gwardya na nakasuot ng unipormeng panglaban ang sumugod sa bulwagan ng manor sa sandaling ito, at ang mga natakot na bisita ay nagkalat sa lahat ng direksyon. Ang lahat ng mga gwardya ay may mga epaulets sa kanilang mga balikat. Sa isang sulyap, halatang dumaan sila sa formal na pagsasanay. Sa sandaling lumitaw sila, ang lahat ay nagsimulang mag-usap. Hay nako, yan ang mga guard na naka-duty sa Port Senador Donna. Mga tao sila ni Warwick. Wow! Ngayon, ang hanggal na taga-silangan na iyon ay kailangang magbayad ng halaga. Hehe, ginulo niya si Commander Warwick at nasugatan pa. Kahit ma-execute siya, walang mangyayari. Ang mga dayuhan sa paligid ay nilibak ng buong lakas, puno ng galit na galit kay Philip at sa iba pa. Saglit na sumulyap si Philip sa paligid na may malamig na lamig sa kanyang mga mata. Saan man siya magpunta, tiyak na makakatagpo siya ng mga nakakainis na lalaki. Warwick ay tila hindi niya pakakawalan si Philip. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Warwick habang nasa gilid ng dalawang gwardya na nakasuot ng unipormeng panglaban. Lumapit siya kay Philip at malamig siyang tinitigan. Iniunat niya ang mga daliri ng isa niyang kamay, sinundot si Philip sa dibdib, at nagmura, ikaw tanga. Ngayon, tinutusok ko ang dibdib mo ng ganito. Ano ang maaari mong gawin sa akin?
How dare you mess with me? Nililigawan mo si kamatayan. Hindi mo ba alam na teritoryo ko ito? Isa ka lang tanga at ignorante na Easterner. Lumuhad ka, humingi ng tawad sa akin, at gumapang ka sa ilalim ng aking mga paa. Warwick sneered and ridiculed, not take Philip and the others at all. Si Warwick ay isang radical na rasista. Sa kanyang opinyon, bukod sa mga kanluranin, lahat ng iba ay mas mababa. Sila ay karapat-dapat lamang na maging kanilang mga alipin. Bukod dito, nagkaroon siya ng matinding pagkapuot sa mga taga-silangan. Ngayon, ang Easterner na ito ay hindi lamang ininsulto sa kanyang ngunit nasaktan din siya. Dapat siguraduhin ni Warwick na nakuha niya ang parusang nararapat sa kanya. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, gusto mo bang palampasin ang bagay na ito? Hahaha. Tawa ng tawa si Warwick at tinignan si Philip ng may pang-aalipusta, gusto niyang saksakin agad si Philip hanggang mamatay. Sabi niya, stupid guy. Putulin ang bagay na ito nang wala sa proporsyon. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang kanluran, Senador Donna City. Mayroon akong pangkat ng laban ng dagat sa ilalim ng aking mga utos dito. Basta mag-utos ako, magiging abo na lahat dito. Kaya't sabihin mo sa akin, bakit hindi ko maabot ang bagay na ito nang walang sukat? Sa pakikitungo sa isang hamak na taga-silangan na tulad mo, sa palagay ko dapat kang bigyan ng pinakamabigat na parusa. Pagkasabi niya noon ay nagsisigawan na ang mga dayuhang nagtatago sa mga sulok. Tama na yan. Commander Warwick, turuan mo ng leksyon ang mga hanggal na taga-silangan na ito. Ipaalam sa kanila ang katakutin ng mga Senador Donian. Kabanata 2478. Haha, tingnan mo. Namutla ang mukha ng Easterner na iyon. Naiihi na siguro ang pantalon niya sa takot ngayon. Commander Warwick, turuan mo siya ng leksyon. Lumuhad siya sa sahig at tumahol na parang aso. Itinagilid ni Warwick ang kanyang ulo at tila may naisip na interesante. Ninitian niya si Philip at sinabing, I think what he said is very interesting. Hanggat lumuhad ka at tumatahol na parang aso, maaari kong isipin na palayain ka. Ang mga Eastmer na tulad mo ay dapat na ang pinakamahusay sa pagtahol. Hahaha. Mayabang na tumawa si Warwick, puno ng panunuya ang ekspresyon at mga salita. Halos mamatay si Stephen sa galit sa gilid ng tagpong ito. Ang moldite na Warwick na iyon ay walang ideya kung sino ang Easterner na nakatayo sa kanyang harapan at kung gaano siya kakilakilabot. Nagmadaling lumabas si Stephen at sinubukang maging tagapamayapa. Warwick, huwag mong gawing big deal ito. Bakit hindi ako ang host at yayain kayong dalawa sa hapunan para maresolba ang hindi pagkakaunawaan ngayon? Sa aking account, Warwick, dapat kang maging mapagbigay bilang isang Westerner. F***sake, Stephen, anong pinagsasabi mo? Sinasabi mo ba sa akin na maging mapagbigay? Tingnan mo ang daliri ko. Sinira ito ng hanggal na taga-silangan na ito. Ungol ni Warwick at hindi mo ari kung bakit tinutulungan ni Stephen ang isang Easterner. Tumawa ng awkward si Stephen at sinabing, Warwick, hayaan mo akong magbayad ng mga gastusin mo sa pagpapagamot. Tungkol naman sa hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo ni Mr. Clark, hayaan muna natin ito para sa aking kapakanan. Pagkatapos ng bola, yayain ko kayong dalawa sa hapunan. Damn it! Sa kabilang kamay, hinawakan ni Warwick ang kwelyo ni Stephen na may galit sa mukha at sinabing, Stephen, stop acting as the good guy. Viscount ka lang. Senador Donna ito, hindi bansaway. Wala kang karapatang utusan ako. Pagkasabi nito, itinulak ni Warwick si Stephen, malamig na tinitigan si Philip, at sumigaw, ikaw, lumuhad ka at nagsimulang tumahol. Kung hindi, kukunin ko ang aking mga tauhan upang arestuhin ka at dalhin ka sa aking battleship. Sa sandaling iyon, hindi magiging madali para sa iyo ang mamatay kahit gusto mo. Si Stephen ay itinulak ni Warwick, at ang lamig sa kanyang mga mata. Ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Warwick, ngunit hindi ito pinahahalagahan ng kabilang partido. Ang mayabang na Warwick na ito ay hinihiling lamang ito. Kaya naman, hindi na muling nagsalita si Stephen. Gusto niyang panoorin ang turn of events mamaya. Nagtaas ng kilay si Philip at tinignan ang matangkad na Warwick sa harap niya pati na rin ang team ng mga guard na naka-combat uniform sa likod niya. Ngumiti siya at sinabing, asa ka ba sa mga taong ito para arestuhin kami? Wow! Itinaas ni Warwick ang kanyang mga kamay dahil walang magawang kilo at sinabi sa mga dayuhang nakapaligid, narinig mo ba iyon? Ang hanggal na taga-silangan na ito ay nangangahas na magsabi ng ganoong bagay. Mababa lang ang tingin niya sa akin. Pagkasabi noon ay lumingon si Warwick at malamig na tinitigan si Philip. Hinugot niya ang isang pistol mula sa kanyang baywang, idiniin ito sa pagitan ng mga kilay ni Philip, at sumigaw, sa tingin mo ba ay babarilan ko?
Ang maraming kilos na ito ay talagang natakot sa tao. Hinawakan ni Vivi ang braso ni Philip mula sa likod at sinabing, gusto mo lang naman akong isayaw di ba? Tatanggapin ko, kung gayon. Binaling ni Warwick ang kanyang ulo na may mapangasar na mukha at sinabing, hindi lang ako gustong makipagsayaw sa iyo ngayon. Gusto kong pagsilbihan mo ako sa aking silid. Kaya, sumasang-ayon ka ba sa kondisyong ito? Ikaw. Galit na galit si Vivi. Ang moldite na Warwick na ito ay sadyang masama. Sa oras na ito, si Philip, na nakatutok sa baril, ay natatawang sinabi, Warwick, talagang iminumungkahi kung makipag-ugnayan ka sa iyong battleship ngayon para malaman kung may nangyari. Kumunat ang noo ni Warwick at hindi mo ari ang ibig sabihin ni Philip. Tanong niya sa mahinang ungol, anong ibig mong sabihin? Walang sabi-sabing ngumiti si Philip. Sa sandaling ito, sumugod ang isa sa mga bantay ni Warwick sa labas ng pinto na may dalang satellite phone, idiniin ito sa tainga ni Warwick, at sinabing, Commander, may nangyari na. Ang battleship ay kinokontrol ng isang hindi kilalang squad. Nawalan din kami ng tulong sa sunog. At saka, maraming tao ang nagtipon sa labas ng manor sa oras na ito. Napapalibutan na tayo. Kabanata 2479. Nang marinig ang ulat ng gwardya, ang ekspresyon ni Warwick ay nataranta habang nagtatanong, ano ang nangyayari? F***6. Natarante rin ang matangkad na gwardya at sinabing, Commander Warwick, nasamsam na ang ating barkong pandigma. Ang kanyang nakaraang ulat at ang tanong na ito ay hindi malakas, ngunit narinig ito ng lahat. Diyos ko! Ano, nangyari? Nasamsam ang barkong pandigma ni Warwick. Ito si Senador Donna. Sino ang nangahas na salakayin ang barkong pandigma ni Commander Warwick? Ginawa ba ng Easterner na iyon? Paano ito posible? Naval Battle Group iyon. Ang mga tao ay nag-arkila, puno ng hindi paniniwala at pagtataka. Natigilan din si Warwick, puno ng hindi makapaniwala at galit ang mukha. Basta, 10 minuto ang nakalipas, ang Port Senador Donna ay nababalot ng dilim. 4 na barkong pandigma ang nakaangkla at punong-puno ng mga mandirigma. Ang lahat ng sistema ng armas ay nasa combat mode din. Iyon ay dahil ilang minuto ang nakalipas, nakatanggap sila ng utos mula sa kapitan ng grupong ito ng naval battle. Inutusan sila ni Commander Warwick na pumasok sa combat mode. Ang lahat ng sistema ng armas ay nakalock sa Kester Manor 12-12 milya ang layo. Gayunpaman, sa ganoong tensyon na sitwasyon. Sa malamig na tubig ng Port Senador Donna, dahan-daang itinaas ng isang grupo ng mahigit 12 sundalo na nakasuot ng itim na uniforme sa labanan at kagamitang panlaban ng mga pulaka sa ibabaw ng tubig. Nakasuot sila ng night vision helmet at baril na may infrared focus habang tahimik silang lumalapit sa mga barkong pandigma. Sa paligid ng mga lalagyan sa paligid ng Port Send 1, 4 na iba pang mga club ng mga ganap na armadong sundalo sa itim na uniforme sa labanan at mga tactical na helmet na nakayuko sa tactical na pormasayon. Nilapitan nila ang mga barkong ito sa mabilis at maayos na paraan. Sa likod lamang ng isang lalagyan sa hindi kalayuan, isang sexing babae na may maapoy na pulang kulot at asul na mga mata ang nag-o-computer. Si Georgina iyon. Mabilis siyang nag-type sa keyboard gamit ang 2 kamay at nagsalita sa kanyang headset, na disable ang mga radar system at surveillance system. Nang ang mga mandirigma ay ilang metro na lamang ang layo sa mga barkong pandigma, naglabas sila ng mga bakal na baril sa kanilang mga baywang. Bang! Bang! Whoosh! Mahigit 12 bakal na cable ang pinaputok at ikinabit sa mga gilid ng mga barkong ito. Pagkatapos, mabilis silang tumalon sa himpapawid, tumalikod, at dumaong sa kubyerta ng mga barkong pandigma. Katulad nito, ang mga pangkat ng mga mandirigma ay sumakay sa mga barkong pandigma sa ilalim ng patrolling headlights at shroud ng gabi. Ang lahat ay tila napakatahimik ngunit nakamamatay. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga deck at sulok ng mga barkong pandigma ay puno ng mga mandirigma na nakaitim na uniforme. Malapit sila sa katawan ng mga barkong pandigma at mabilis na pinakilo sa ilalim ng utos ng commander. Nahuli ang mga nagpapatrulyang gwardya sa mga barkong pandigma bago pa man nila alam kung ano ang nangyayari. Kabanata 2500. Agad na umalangaw-ngaw ang mga sirena sa mga barkong pandigma. Ang mga barkong pandigma ay napuno ng mabilis na putok ng baril, at ang eksena ay nagliliyab. Gayunpaman, sa loob lamang ng 5 minuto, ang mga dayuhang gwardya ng 4 na barkong pandigma ay nasupil na lahat. Sa isa sa mga barkong pandigma, isang lalaking nakasuot ng uniforming pang-combat na may sandata na nakasabit sa kanyang dibdib ay nagtanggal ng kanyang helmet. Isang gwapong mukha ang ipinakita niya na may ngiti sa gilid ng labi. Walang iba kundi si Tyler Wood ang nakipag-away kay Philip noong isang araw.
Sa sandaling ito, nag-dial siya sa satellite phone ng kanyang amo na si Hans. Aniya, Hans, masyadong mahina ang mga taong ito. Tapos na ang trabaho. Si Hans ay nasa labas lamang ng Kestor Manor, pinangunahan ang 12 ng mga mandirigma mula sa Hall of the Sun upang palibutan ang buong manor. Sa harap nila, 7 o 8 sa mga tauhan ni Warwick ang natarante sa sandaling ito. Ngumiti si Hans at nag-wave ng kamay. Nagmamadaling umakyat ang mga tao sa likuran niya at ibinaba ang mga taong ito. Pagkatapos noon, inayos ni Hans ang kanyang damit at may bit-bit na machine gun sa kanyang balikat. Armado rin siya ng iba pang armas. Siya swaggered sa pangunahing ballroom sa pamamagitan ng mga pinto. 12 ng mga mandirigma ang sumunod na malapit sa kanyang likuran. Napaka-high profile ng hitsura ni Hans at kinikilala ang mga dayuhan sa bulwagan. O malinaw, sino sila para sumakay ng ganyan? Diyos ko, mga terorista ba sila? Ano ang gagawin nila? Sino ang magliligtas sa atin? Ayokong mamatay. Masyadong nakakatakot. Natarante ang isang grupo ng mga dayuhan. Maging si Warwick ay naguguluhan. Iyon ay dahil hinagis ng mga tao sa likod ni Hans ang 7 o 8 gwardya na inayos ni Warwick sa labas ng manor. Sa sandaling ito, sila ay dinasarmahan at nakaluhod sa sahig habang ang kanilang mga braso sa kanilang mga ulo. Damn it, sino kayong mga tao? Alam mo ba kung sino ako? Ako si Warwick, at nagmamay-ari ako ng 4 na barkong pandigma. Kayong grupo ng mga terorista. Sasabugin kita sa pira-piraso. Umungol si Warwick, sinusubukang palakasin ang kanyang presensya. Gayunpaman, malamig na sumulyap si Hans kay Warwick. Inihagis niya sa kanya ang isang tactical pad at sinabing, ang iyong mga barkong pandigma ay nasa ilalim na namin. Pagkatapos noon, lumakad si Hans kina Fennel at Philip. Magalang siyang tumango at sinabing, Boss, Philip. Tumango si Fennel at Philip. Doon, tiningnan ni Warwick ang screen na nakadisplay sa tactical pad na nasa kamay niya. Ang kanyang mga barkong pandigma ay talagang nasamsam. Paano ito naging posible? Lumingon siya kay Philip at Fennel na hindi makapaniwala. Napaungol siya, F***CQ. Sino kayo guys? Ito ay si Senador Donna. Sa paggawa nito, lumalaban ka sa amin. Talagang magpapadala kami ng pinakamaraming elite na tauhan para lipulin ka. Boom! Lumapit si Hans at marahas na sinipa si Warwick sa tiyan, dahilan para lumipad siya palabas. Medyo matangkad si Warwick. Sa sipa na ito, bumagsak siya sa sahig at hindi makabangon ng matagal. Ang mga walang kwentang sundalong tulad ninyo ay nangangahas na tawagin ang inyong sarili na mga elite. Mapapawi ka ng mga tauhan ko sa ilang minuto. Malamig na tukso ni Hans. Lumuhad si Warwick sa sahig at napahawak sa kanyang tiyan, tuyong buntong hininga. With cold intent in his brown eyes, he said, Damn. Ano ang gusto mong gawin? Bago makapagsalita si Hans, sinabi ni Philip, Commander Warwick, wala kaming hinanakit sa isa't isa, ngunit ang pagmamataas at pagmamataas mo ang naghatid sa amin sa kasalukuyang sitwasyon. I need you to apologize to US Isthmers and also sa babaeng katabi ko. Bah! Imposible! Ang mga taga-silangan ay lahat ay hanggal, umuungal si Warwick. Gayunpaman, bago pa man siya matapos magsalita ay nakatayo na si Philip sa kanyang harapan. Itinaas niya ang paa niya at sinipa si Warwick sa mukha. Bang! Kaagad, 7 o 8 ngipin ang natanggal sa bibig ni Warwick na ngayon ay puno ng dugo. Ito ang kabayaran para sa iyong masungit at hindi nagsisising pag-uugali. Malamig na sabi ni Philip. Halos mabaliw si Warwick sa galit. Tinakpan niya ang dagwang bibig at sumigaw, You damned Easterner. Kapag umalis ako, siguradong gagamit ako ng battleship para pasabugan ka. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.